ating pagsamba sa ating Panginoon ay sa spirito at katotohanan po, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay nagsisikap, amen, na humanap ng tunay na mananamba, mga kapatid, sa ating panahon, at walang ibang panambahan na kasiyahan ng ating Panginoon ay maliban sa panambahang hatid, mga kapatid, ng kanya pong nobya. Salamat sa ating Panginoon. At sa di pagtatagal, minsan pa mapagpalang umaga sa bawat isa sa inyo. Pagpala ng Panginoon ay pagkaloob sa inyo sa umagang ito, mga kapatid. Dito po sa aklat po ng Mateo, amen, chapter 13. Salamat sa ating Panginoon. Jesus. Amen. 13 verse 10 po. Hanggang 17 po yan, mga kapatid. Medyo mahaba. Matthew chapter 13 verse 10 hanggang 17 sa Tagalog, ganitong pagkasabi. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinghaga? 11. At sumagot siya at sinabi niya sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob na mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Salamat sa Panginoon. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at siyang magkakaroon ng sagana, ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang sino mang wala ay pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. 13. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakikita. Ang nangakikinig ay hindi sila nakakarinig, ni hindi sila nakakaunawa. At natupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap ng mga karinig ang kanilang mga tainga. At sa kanila ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig na kanilang mga tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Datapwat, sabi dito, mapalad ang inyong mga mata, sapagkat nakakakita, at ang inyong tainga sapagkat nakakarinig. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na hinahangad na makita ng maraming propeta ang mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nakita, at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo mananalangin. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Ikaw, Panginoon, na may-ari ng aming pananampalataya, tagapagsakdal po nito. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos. Muli kami, Lord, dumalapit sa umagang ito, Panginoon, na mayroon pong pagpapakumbabang puso. Bukas ang aming mga pakinig, ang aming mga puso, Lord, upang muling tanggapin, O Diyos, ang iyong Espiritu sa anyo ng salita, Lord, upang, Panginoon, ang aming mga sariling buhay, Panginoon, ay magkaroon, Lord, ng revival, at hindi ang aming sariling buhay lamang, kundi, Lord, ang iyong buhay, Panginoon, nang siyang aming matanggap, Panginoon, sa anyo ng salita. Nang sa ganun, Lord, mabigyan, Lord, ng kagalakan ng aming mga puso, mapagaling ang bawat may karamdaman, mabigyan ng kagalakan, Lord, ang mga nalulumbay, at bigyan, Lord, ng direksyon ang mga tao, O Diyos, na naghahangad, Panginoon, ng pangunguna't gabay mo. Lord, bago pa man ang lahat, muli kami, Lord, na lumalapit sa trono ng biyaya, na kami, Lord, ay patawarin mo sa anuman ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, anuman ang bagay na pumipigil sa amin, Panginoon, upang aming maipagkaloob ang aming buhay at ang pananampalataya, Lord, ang siyang mamalas sa amin. Patawarin mo, Lord, ang aming mga malilit na pananampalataya at hindi pagsampalataya, O Diyos. At palitan mo, Lord, ito, O Diyos, ng pananampalataya ng anak ng Diyos,
Nang sa ganun, Lord, ay ano man ang aming paniwalaan, sampalatayanan at hingin, Lord, sa iyo sa umagang ito, ay hindi mo ito tatanggihan pagkat ito'y pananampalataya na nanggagaling po sa iyo, Ama. We pray, Lord, na habang kami lumalapit, i-comfort mo, Lord, ang bawat isa. Payapain mo, Lord, ang aming mga puso't isip. Nang sa ganun ay marinig namin ang tinig mo at maramdaman namin ang presensya mo, Lord, sa aming kalagitnaan. Sa mumunti, Lord, na dakong ito, Panginoon, ay hindi mahirap, Lord, na maramdaman ang iyong presensya kung ang aming puso ay tama, Lord, sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Lord, buksan mo ang aming mga spiritual na mata upang makita ka. Maging ang aming mga spiritual na tainga, Lord, upang marinig ka namin, O Diyos. At buksan mo ang aming puso nang sa ganun ay mapakanin mo ito, Lord, ng iyong mga spiritual na pagkain, O Diyos, na kami lalabas, Lord, na pinagtibay ang aming pananampalataya. Lubos naming naunawaan ang iyong mga salita. Binuksan mong mga hiwaga, Lord, upang kami, Lord, ay higit, Panginoon, na mag-asam at mauhaw, Panginoon, sa iyong mga salita. At minsan pa, Lord, buksan mo, Lord, ang aming puso, lahat ng daraanan, Lord, ng iyong mga salita. Nang sa ganun, Panginoon, mabuhay, Lord, ang bawat binhi, ang mga anak mo, Lord, sa dakong ito. Bigyan mo ng kalakasan at revival, Lord, ang kanilang puso. Huwag mo lampasan ng sino man, Lord. Kung meron mang nagkukulang, patawarin mo sila, Panginoon. At ibalik mo sila, Panginoon, sa fellowship sa iyo, Lord. Pagkat yun lamang ang tanging paraan upang makapanumbalik sa kalakasan na nanggagaling sa iyo, Ama. We pray, anumang mga gambala sa paligid, anumang gawa ng kaaway, O Diyos, ay tinatalian ko sa otoridad at sa salita ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At kami, Lord, ay koberan mo sa iyong banal na dugo at iakit mo, Lord, sa iyong pong presensya sa makalangit na dako. Nang sa ganun, Lord, ikaw ang aming makasama, Panginoon, at maramdaman, Lord, sa umagang ito. Kinukomit namin ang buong service mula sa umpisa at pagkatapos, kasama ang papuri po sa salamat sa ipong dakil at matamis sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Jesus. Blessed be the name of the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Good morning, Bride of Christ. Amen. At God is good. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. At napakaganda ng araw. At wala tayong ibang masabi kundi napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Sa araw na ito, amen, na ang lahat ay marahil ay busy, pero tayo ay nabigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na makadalo sa isang gawain. At lahat tayo ay may expectation. Amen. At ang ating expectation, dahil tayo mananampalataya sa ating Panginoon, ay ang tanging paraan upang matugunan yan, amen, ay sa pamamagitan lang din ng pananampalataya sa ating Panginoon. At magkaroon ng bukas na puso't isip na ang Panginoon ay muling, mga kapatid, ay makapangusap sa atin. Amen. Dahil alam mo yung 6 na araw, napakahaba niyan. Amen. Kung tayo nagtatrabaho, minsan nga gusto mo nang matapos yung buong araw para makapagpahinga ka, makatulog ka. At binibigyan tayo ng isang araw. Amen. Sa loob ng isang linggo na makapunta tayo sa bahay panalanginan, na tayo'y maging kung sino tayo at kung ano tayo, yung maramdaman natin, mga kapatid, na walang pressure. Amen. At may unload natin sa ating Panginoon ng anumang bagay, mga kapatid, dahil ang Diyos, yun ang layo niya, na ang tao ay bigyan, mga kapatid, ng kapahingahan sa Kanya. Dahil ang tao ay pagod, mga kapatid, sa mga pagpapagal, sa bagay ng sanlibutan, mga responsibilidad, mga kapatid, na nakaatang sa ating mga balikat. At kuminsan, dumarating tayo, mga kapatid, sa pag-iimbentaryo. At tinitingnan natin, ba tayo nilagay ng Panginoon sa mga gantong circumstansya? Pero lahat yan, mga kapatid, ay merong layunin sa ating Panginoon. Pagkat tayo, mga kapatid, bilang binhi ng ating Panginoon, ay inilalagay ng Diyos sa isang dako, mga kapatid. Piniplace niya, mga kapatid, gaya ng isang binhi. At naniniwala ako na ang Panginoon ay merong kakayahan, mga kapatid, na yung binhing iyon na ipinosisyon niya, mga kapatid, ay ito'y palaguin ng ayon, mga kapatid, sa uri ng binhi nito. Tumubo ang dapat tumubo, magkaroon nito ng bunga. Pero napakahalaga, mga kapatid, na ito'y mailagay o maipunla, mga kapatid, sa isa pong lugar na itinalaga din ng Diyos, mga kapatid. Dahil lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip niya ng ating Panginoon, di ba?
Huwag maging kakatwa sa atin kapag tayo'y dinadala ng Diyos sa isang lugar na parang bago sa akin to, Panginoon. Parang wala to sa plano ko, Panginoon. Pero alam mo, dahil ang Diyos ay sovereign, mga kapatid, siya'y mas mataas kaysa sa ating kalooban, sa ating pag-iisip, sa ating mga plano, may sasandig natin yung ating pananampalataya na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Diba? Lais lang ng Diyos, mga kapatid, na magtiwala tayo, mga kapatid. Dahil siya, mga kapatid, yung mga hasik ng binhi. Dahil alam ng farmer kung saan niya ilalagay yan, mga kapatid. At nagtitiwala siya dahil yung binhi yun na inihasik niya, may buhay doon. Kailangan lamang mailagay siya sa tamang atmosphere, sa tamang place, madiligan, maarawan, mga kapatid, at tutubo siya ng ayon sa kung ano yung plano ng ating Panginoon. Kaya niniwala ko, pagka binhi ng Panginoon, amen, kahit saan pa mapunta yan, kahit magtago pa yan sa presensya ng Diyos. Actually, hindi ka naman pwede makapagtago kasi lahat hayag sa ating Panginoon Diba? Magtago ka sa ilalim ng kama. Sabi nga ni David, magtago man ako sa pinaka ilalim na dako, mga kapatid, ay nandoon ng Panginoon. Amen. Dahil siya'y omnipresent, mga kapatid. Bakit siya omnipresent, Pastor? Kasi He is omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Nandoon siya, mga kapatid. So umagang ito, nais kong mangusap, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa the right kind of soil. Amen. The right kind of soil. Amen. Dahil kung maalala ninyo, yung Matthew 13, mga kapatid, ay ito po ay tumutukoy, pag binasa ninyo sa bandang itaas, mga kapatid, tumutukoy po ito doon sa parable of sower, mga kapatid. Yung pong mga hasik ng binhi, mga kapatid, at meron itong mga lugar kung saan yung binhing inihasik, mga kapatid, ay nahulog dun sa 4 na uri, mga kapatid, ng lupa, mga kapatid. So himay-himay natin yan, mga kapatid, upang higit din natin makilala ang ating sarili, ang ating lakad sa ating Panginoon. Lagi kong sinasabi, mga kapatid, sa mumunting gawain na ito, church na to, ay napakahalaga ng inventaryo, mga kapatid. Dahil sa pag-inventaryo sa ating buhay, mga kapatid, yan ang nagiging guide natin kung tayo ba'y lumalago, kung tayo ba'y lumilihis doon sa kalooban ng Diyos, at nakikita natin, mga kapatid, kung tayo ba'y nasa kalooban ng ating Panginoon. Amen. So, himayin natin, mga kapatid, yung pong scripture na ito, 13. So, alam mo, mga kapatid, yung book of yung gospel, mga kapatid, 4 books of gospel, Matthew, Mark, Luke, tsaka John, ay maganda pagka nagbabasa tayo niyan, ay titingnan ninyo yung parallel na scripture kung paano ito isinulat mula kay Mark, Luke, tsaka kay Matthew. Kasi kay John, mga kapatid, wala tayong mababasang parable. Pastor, ba't wala tayong mababasang parable sa book of John? Kasi sa book of John, yan ay tipo ng anointing ng isang agila, mga kapatid, na mas mataas yung kanyang nakikita, kaya wala nang hiwaga sa kanya yan. Samantalang doon po, mga kapatid, sa book of Matthew, Mark, tsaka Luke, mga kapatid, ay napakaraming parable. Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya Diyos na nag-iiwan ng isang tanong lamang, kundi, mga kapatid, ito'y pinapaliwanag niya, mga kapatid, doon sa mga disipulo upang lubos nilang maunawaan. Diba sabi nga sa scripture kanina nung binasa natin, nagtanong sila, Lord, bakit pagka nangangaral ka dun sa karamihan, ay kinakausap mo sila, nagkukwento ka sa pamamagitan ng parable, ng talinghaga. Kaya sabi ng Panginoon, ay ganun ang ginagawa ko kasi hindi para sa kanila yung hiwaga. Kaya alam mo, kaya sa ating panahon, mga kapatid, bilang tayo naniniwala, mga kapatid, sa mensahe, mga kapatid, na binigay sa atin, tayo na pinagkalooban na maunawaan ng hiwaga ay napakalaking pribilehiyo. Dahil hindi lahat, mga kapatid, ay nauunawaan ang mga bagay na ito pagkat ang Diyos, mga kapatid, ay naglalagay siya ng kanyang binhi, ng kanyang salita, at ito'y ilalagay niya sa isang lupa, mga kapatid, na alam niyang ito'y mananagana, tutubo, mamumunga, at ito'y aabot, mga kapatid, sa kasakdalan. Kaya nga, hindi natin dapat ipawalang bahala, mga kapatid, yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon at ang mensaheng ito, mga kapatid, dahil walang ibang makapagtuturo sa atin sa pinakamainam na pagkaunawa ng salita ng ating Panginoon maliban sa ipinahayag na salita sa ating panahon. Kasi sa kanila, mga kapatid, sa mga denomination, sad to say, ay minsan yung iba ay hiwaga pa rin sa kanila.
Ilang beses na nilang dinadaanan ng scripture, pero hindi nila maunawaan kung ano talagang ibig sabihin ng mga bagay na ito. Kasi nga, mga kapatid, hindi ito ipinahayag, mga kapatid, dun sa mga matatalino, dun sa mga pantas, kundi ito'y inihayag lamang ng Diyos, mga kapatid, dun sa mga bata na merong mapagpakumbabang puso, na kayang ibigay ang kanilang puso sa ating Panginoon, at ang Panginoon ang bahalang magpaliwanag sa kanila ng mga scripture. Minsan may mga pagkakataon ng ang pastor, pagka nangaral, minsan hindi rin agad-agad na unawaan nung nakikinig. Pero kapag hiniling niya, Lord, ano kayang ibig sabihin nito? May paraan ng Panginoon na himayin ang salita sa puso mo at sasabihin mo, ay, yung pala yung ibig sabihin nun. Diba? Nasa iba, hiwaga pa rin, pero sa'yo ay revealed na ito, mga kapatid. Sabi niya dito, babalikan ko yung scripture muna, sabi niya, at sumagot siya at sinabi, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. So, idinidiin din ito, mga kapatid, talaga yung tinatawag na predestination and election. Na tanging yung mga pinili lamang ng ating Panginoon nang siyang tatanggap ng mga bagay po na ito. Pastor, parang medyo dumidiin tayo dun sa mga pinili. Hindi ba parang unfair ang Diyos? Isip nila yan, mga kapatid. Ang pagkapili ay laging tumitingin pabalik sa foreknowledge ng Panginoon. Ibig sabihin, paunang kaalaman. Na ang Diyos hindi siya unfair. Alam niya talaga, mga kapatid, kung anong ibubunsod ng isang tao, mga kapatid. Kaya nagagawa niyang makapagtalaga, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya nga, lahat ng bagay na dumadaan sa atin, kaya nating i-commit sa ating Panginoon. Kasi siya ang Diyos na tagapagtalaga ng mga bagay. Siyang nakakaalam sa lahat na hindi natin pwede sabihin, siguro nagkamali ang Panginoon. Sa bahagi ng buhay ko na ito, walang pagkakamali ang ating Panginoon. Lagi siyang tama, timing, parang sa atin, mga kapatid, parang alanganin ata tong decision ko. Minsan inaalaw ng Lord yun. Pero pag titingnan mo yung sovereign, ibig sabihin yung malawak na kaisipan at kapangyarihan ng Diyos, yun ay saklaw pa rin ng kalooban niya. May mga bagay na kung minsan hindi talaga natin maunawaan. Dahil ang sabi ng prophet, kung lahat ng bagay mauunawaan natin, ano ang silbi ng pananampalataya sa atin? Diba? Kaya kung minsan umaabot tayo sa punto na sumasakit na yung litid ng utak natin, mga kapatid, kakaisip sa mga bagay, at hindi natin ito maunawaan dahil marahil itinuturo sa iyo ng Diyos na magkaroon ka ng pananampalataya na ikiling mo ang paniniwala at pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Diba? Hindi naman kinakailangan makita mo yung buong picture Diba? You must first gawin muna, mga kapatid, yung first step. Ang sabi ni Martin Luther, unang hakbang, pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang Panginoon, ganun din siya Hindi naman siya basta tumawag lang, tapos ni-require ka na niya agad. Dapat alam mo yung 7 seal, alam mo yung 7 thunders, alam mo yung, diba? Ang Diyos, gradual siya, mga kapatid, pagka nagbigay sa atin. Kaya nga, ito rin ay pagtutuwid din sa atin, sa ating kaisipan, na kapag tayo ay naririto sa mensahe, mga kapatid, bagamat ito ang ating standard, mga kapatid, na sinasampalataya ng mensahe, hindi naman ito magbibigay din sa atin ng isang pressure, mga kapatid, na hindi mo kaya o hindi mo kayang sundin. Dahil ang totoo, mga kapatid, habang ang Diyos ay nag-unfold sa atin at ang kanyang pag-ibig ay na-express sa atin, mas nagagawa nating sumunod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi tayo tinuruan sa mensahe ito na dapat ito gawin, ito, dapat to, hindi. Kailangan mauna, mga kapatid, na ang paglilingkod mo ay ayon sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid, nang sa ganun ay makapaglingkod ka ng tama sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga, yung paglilingkod ay hindi isang bagay na naisipan mo lang, gagawin mo na lang. Alam natin, merong pamantayan ng Diyos, meron siyang kalooban. At tayo ay nag-yield lang doon. Kung itatype niyan sa message, mga kapatid, na ang paglilingkod sa ating Panginoon ay laging nandoon sa pagsuko, pagpapaubaya. Dahil unang-una, hindi ka pwedeng maglingkod nang wala kang sakripisyo. Diba? Sabi ko na Sunday, kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, you must always be identified with your sacrifice. Diba? Hindi pwede naglilingkod ka tapos wala kang sacrifice. Kasi lagi nire-require ng ating Panginoon yun na kapag naglilingkod ka, mga kapatid, meron kang daladalang handog sa ating Panginoon. Diba? Hindi yan tumutukoy sa tithes and offering lamang. Yung ating pong mismong buhay na nagsisilbing handog sa ating Panginoon, yan ang daladala natin, mga kapatid, bilang mabangong samyo sa ating Panginoon. Saan nyo ng papuri, pasasalamat, patutuo sa Kanya. Dahil, alam nyo, mga kapatid, kulang na kulang ang buhay natin para ialay sa ating Panginoon.
para ibalik lahat ng kabutihan niya sa atin. Lahat ng pagpapala, lahat ng kabutihan. Biyaya at mercy ng ating Panginoon. Sabi ko nga, anong pinagkaiba ng biyaya at saka mercy, Pastor? Yung biyaya, wala ka talagang ginawa, binigay ng Panginoon sa iyo. Yung mercy, dapat hatulang ka na, paluin ka ng ating Panginoon, pero merong mercy. Naawa ang Panginoon sa iyo, nahabag sa iyo ang Diyos. Pero sabi doon, mula pa lang doon kay Moses, sinabi na ng ating Panginoon ay kahabagan ko yung aking kinahahabagan lamang. Ito'y tumutukoy, mga kapatid, doon sa pagkapili, pagkatawag. Dahil alam ng Diyos, mga kapatid, talaga ang tao may kahinaan din. Na yung kahinaan na yun, mga kapatid, yun din minsan ang ginagamit ng Diyos para tayo ay maipagpakumbaba sa Kanya, at nang sa ganun, mga kapatid, tayo rin ay magkaroon ng damdamin sa Kanya. Kasi yung tao, mga kapatid, na prideful, mga kapatid, talagang hindi mo asahan yan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi sila, mga kapatid, ay nakasandig sa mga bagay, mga kapatid, na sabihin natin, stability ng buhay nila, mga kapatid. Kaya hindi mo rin pwedeng sandigan pananampalataya mo sa mga bagay na, sabihin natin, financial. Diba? Kasi kung isasandig mo dyan, mga kapatid, pag yan naubos, wala ka ng pag-asa. Pero kung subukan mo, mga kapatid, hindi subukan, ariin mo, mga kapatid, na ang kayamanan ng buhay mo ay ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, lahat na ng bagay nasa sayo na. Iwan ka man, mga kapatid, ng sino man sa mundong ito, mga kapatid, meron ka pa rin Panginoon na masasandigan. Diba? Kasi minsan, ang tao, sinasandig nila yung kanilang buhay dun sa kapwa-tao. Sabi ng prophet, pagka ang tao iniwan ng salita, malaki ang tsansa na dahil nakasalig ka dun sa tao, iiwan mo rin ang salita ng ating Panginoon. Pero pagka ikaw ay nakaangkla, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, mawala na ang lahat. Kahit ikaw na lang mag-isa, mga kapatid, nandyan ang Panginoon. Amen. Patuloy na aabot ko comfort sa iyo, mga kapatid. Kasi ang tao may pangangailangan din na tanging ang Diyos lang ang kayang umabot, mga kapatid. Diba, mga pangailangan natin, diba? Alam mo ngayon, sa panahon ngayon, isa sa mga nagbibigay ng pressure, mga kapatid, sa tao, financial. Isa yan, mga kapatid. Pero alam mo, kung patuloy kang sasampalataya sa ating Panginoon, na sabihin mo sa Kanya, Panginoon, alam ko na ikaw ay provider. Alam kong kaya mong gawin lahat. Kahit ang pinakapangit na sitwasyon ay kaya mong baguhin sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid. Diba kaya niyang pihitin yun eh? Diba? At patuloy mo lang nasampalatayanan yung salita na nahayag sa iyo, mga kapatid. Kasi ano yun, Pastor? Binhi yun eh. At yung binhi, mga kapatid, hindi siya mananatiling binhi. Ito'y merong potensyal na ito'y inilagay lamang dyan pansamantala. Pero ang dulo na nakita ng Diyos dyan, mga kapatid, ay isang malabay marahil na puno na punong-puno ng bunga. Diba yung isang farmer, bigyan mo ng binhi yan. Masaya yan. Kasi ang tingin niya doon sa binhi, hindi binhi. Ang tingin niya doon sa binhi, 10 taon mo lang ngayon, hindi na to binhi. At ganyan tayo tumitingin sa pangako ng Diyos. Na hindi lamang ito pangako to ng Lord eh. Pero kung walang sapat, mga kapatid, na pananampalataya o inspirasyon para sampalatayan ng salita ng ating Panginoon, doon nagkakaroon, mga kapatid, ng wala pong resulta. Pero pag dumating doon sa punto, mga kapatid, na nandun ka sa spirito at inspirado ka, mga kapatid, doon sa salitang binabasa mo, may kung ano, mga kapatid, doon sa realm ng spirit, mga kapatid, at meron nagtitake place. Diba? Marahil nandiyan ka, wala nang pagkain sa mesa. Pero pagka nanalangin ka, nagpasalamat ka sa ating Panginoon, bigla may dumarating. Diba? Hindi mo alam kung saan galing. May mga bagay, mga kapatid, na hindi kayang gawin ng tao. At kapag ka nakita natin na ito hindi kayang gawin ng tao, alam natin signature yan ng ating Panginoon. Na siya lamang ang kayang gumawa, mga kapatid. Diba kasi ang Panginoon may signature siya eh. Noong nandito siya sa lupa, nag-ministry siya for 3.5 years, mga kapatid. Meron siyang mga iniwan na signature. Di ba? Lagi ko sinasabi yung pagputol ng tinapay. Tayo, pag kumakain tayo, hindi nga tayo dadampot eh. Pray muna eh. Amen. Eh, ang Panginoon ginagawa, dadampot ng tinapay, ipagpipray, mga kapatid, ito'y pagpuputol-putulin sa kaibibigay. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na nalulumbay doon sa Road of Emmaus, yung 2 disipulo, mga kapatid, at pinag-uusapan, dapat, sana hindi namatay si Jesucristo eh. Dapat, meron nang nag-alis sa atin sa gobyerno ng Romano, pero sila'y nilapitan ng ating Panginoon doon, at ipinaaninaw sa kanila yung mga scripture, mga kapatid. Kasi, alam mo, ang tanging makapag-i-encourage lang din sa believer, mga kapatid, salita lang din ng ating Panginoon. Amen. Diba? Minsan meron tayong pagkakataon, nabasa na natin yan eh. Pero nung may dumating na inspiration, nabasa mo ulit, meron nang dating sa'yo.
Kaya like ko sinasabi mga kapatid, sa pagsamba, sa pag-awit, sa pagbabasa ng scripture, at sa paniniwala sa ating Panginoon, kailangan inspirado ka. Kailangan merong espiritu mga kapatid. Dahil pag walang espiritu, talaga mga kapatid, panghihinaan ka talaga mga kapatid. Simulan natin mga kapatid yung pong message ng prophet. Dito ako magpapasimula. Sabi niya dito sa message ng Hirihim, 1956, September 30, Amen. Sabi niya dito, you could take a grain of corn and lay it on a desk, no matter how well it's polished, and it might be 14 carats, it will never produce any more corn. No matter how pretty the desk is, how genuine the gold it is laying on, or how real germatized the corn is, the corns got to fall in rich, fertile dirt to bring forth results. Sabi niya, yung isang uri ng butil, mga kapatid. Sabi natin, butil mga kapatid ng mais, corn. Ay ilagay mo man ito sa isang mesa mga kapatid na sabi natin merong kang mineral na nilagay dyan. Sabi natin, 14 karat golds. Iniisip mo baka dahil mamahalin yung materyales mga kapatid, ay maaring magbunsod ito doon sa kapirasong butil ng binhi na yon na ito'y makapamunga. Pero sabi doon, kahit gaano pa katotoo yung ilagay mo ng mga mineral doon, kahit gaano pa katotoo yung binhi, diba yung salita ng ating Panginoon, totoo yan eh. May kapangyarihan yan eh. Depende lamang doon sa tumatanggap. Depende doon sa gumagamit at depende doon sa sumasampalataya. Kaya sabi, kahit gaano katotoo ang salita ng ating Panginoon, dahil ito'y tumutukoy sa binhi, kailangan daw mga kapatid itong maipunla sa isang matabang lupa mga kapatid na magbubunsod ng resulta. Kailangan talaga maiposisyon. Diba? Na kahit sa buhay natin mga kapatid, alam natin, nagpapasimula tayo sa ating Panginoon, hindi naman talaga agad-agad mature eh. Saka nakakita, bumili ka ng binhi, tapos nung binili mo, biglang nagbunga. Hindi mga kapatid. Pag bumili ka ng binhi, yung binhi, ang proseso niya ay kailangan mong itanim. At kapag tinanim mo yan mga kapatid, kailangan mong diligan, kailangan may araw, may sapat na moisture, mga kapatid, at gayon din ang ginagawa ng Panginoon sa bawat binhing anak niya. Dahil pag sinabi nating binhi, tumutukoy yan sa salita ng ating Panginoon, una. Pangalawa, tumutukoy din yan dun sa pinaka-believer mismo. Dahil siya'y binhi ng Diyos. Diba lagi natin sinasabi, pag binhi ng Panginoon, ibig sabihin, pag anak ng Panginoon. At ito'y inilalagay niya mga kapatid sa isang dako na alam niyang magmamature ito. Amen. Pero alam mo mga kapatid, yung kalagayan ng binhi, hindi rin talaga madali. Yes. Wala pong paglilingkod na madali. Amen. Dahil ang paglilingkod mga kapatid ay puros sakripisyo. Yes. Puros para sa Panginoon. Amen. Laging pagbawas ng ating sarili. Laging pag-aalis ng ating sarili dun sa picture. Dahil ang tunay na paglilingkod ay para sa ating Panginoon. Amen. Ito hindi tumutukoy sa anuman ang ating achievement, anuman ang ating kalagayan at lahat. Pag sinabi mong paglilingkod sa ating Panginoon, pag pumasok tayo dito mga kapatid, at in-identify natin ang ating sarili bilang isang mananampalataya, pantay-pantay tayo lahat sa ating Panginoon. Amen. Ang problema lang, kailangan may dala tayong sacrifice. Diba ano yung bagay na ipinaglilingkod mo? Ano yung bagay na abot mo? Diba si Moses? Nung si Moses tinawag ng ating Panginoon dun po sa sacred sands, dun po sa Mount Sinai kung saan merong palumpong na apoy, di ba ang dami niyang thousands of reasonings? Minsan ganun din, kahit sa minister. Naniniwala ko mga kapatid, walang tinawag ang Diyos, mga kapatid, na mananampalataya na talagang kumpletong-kumpleto siya. Even a pastoral ministry. Tatawagin ka ng Panginoon dun sa pagkakataon na alam mong hindi ka karapat-dapat, hindi ka kumpleto, dahil unang-una hindi ito ministry mo kundi ministry ng ating Panginoon, na siya ang obligado mga kapatid na maglagay ng mga bagay sa iyo mga kapatid. Diba sabi nga niya doon, ako ang maglalagay ng mga salita doon sa bibig mo. Pero sabi doon mga kapatid, alam mo, ang daming reasoning. Sabi nga ng prophet, thousands of reasoning ang ginawa mga kapatid ni Moses doon sa kanyang pagkatawag. Pero nagalit ang Panginoon eh. Kasi alam ng Diyos kung kailan kanya tatawagin. Alam niya kung kailan ka-fit dun sa pagkatawag na yun. At dun sa mga pagkakataon na alam, parang iniisip natin, hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo fit, hindi tayo handa. Never ka naman talagang magiging handa eh. Ang kailangan mo kasing gawin, pagsuko.
At nung mangyari mga kapatid na sa dami ng reasonings, hindi pa rin siya umubra sa ating Panginoon, sabi niya, anong papakita kong tanda, Panginoon? At in-explain ng ating Panginoon sa kanya. Sabi niya, ano yung nasa kamay mo? What is in thy hand? Ano yung nasa kamay mo? What it is it that is in, nasa kamay mo? Diba? Ibig sabihin yan, kung ano yung bagay na abot mo. Bawat tao mga kapatid, merong portion ng gift, mga kapatid, na may paglilingkod mo sa ating Panginoon. Amen. Lagi ko sinasabi, meron talaga mga kapatiran, mga kapatid, na itinalaga sila for support. Amen. Marahil sa anyo mga kapatid ng pinansyal. Merong ilan mga kapatid, nilagay mga kapatid, marahil hindi sila blessed materially, pero pagka sila'y merong inspirasyon na nakapaglilingkod sila sa anyo mga kapatid ng service. Meron namang iba mga kapatid, hindi nila kayang gawin yung service, ang kaya nila magpatutulang. Pero yung pagpapatuto ay nagbubunsod mga kapatid ng uhaw sa iba upang sila'y lumapit din sa ating Panginoon. Amen. Yung iba hindi kaya mag-testimony kasi kaya lang nila umawit sa ating Panginoon. At nagagawa nilang payapain yung atmosphere, ilagay dun sa spiritual mga kapatid na kalagayan at napagpapala ang kapatiran. At gayon din, meron din sa pangangaral, sa pagtuturo mga kapatid, na tanging ang Diyos mga kapatid ang siyang totoong gumagawa sa atin. Kailangan lang mga kapatid, may posisyon tayo kung saan tayo dun sa katawan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi natin marirecognize kung saan tayo dun mga kapatid, talagang hindi rin tayo makapaglingkod ng tama. Isipin mo mga kapatid, lagi kong sinasabi ito. Sabihin natin, si pastor, pinosisyon ka bilang song leader, pero hindi ka marunong kumanta. Di ba parang merong bagi sa puso mo na parang malungkot ka. Pero nung nilagay ka ni pastor dun sa paglilingkod, Brad, iserve mo to. Nandun yung kagalakan mo. Na kahit pagod ka, parang hindi ka pagod. Kasi yun yung posisyon mo sa ating Panginoon. At nalalaman mo kung saan kahigit na nakapaglilingkod kasi yun yung abot mo. Yun yung nasa kamay mo. At doon ka rin magiging kontento mga kapatid sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Ang sabi niya, pag na-recognize mo yung position mo na yun, doon ka i-bless ng ating Panginoon. At kung saan ka tinatawag na ating Panginoon. Diba, yun lang naman yung pinaka-mainam nagagawin mo lagi na lagi mong hanapin ang kalooban ng Panginoon. Dito ba talaga ako, Panginoon? Ito ba talaga kalooban mo sa akin? Kasi maraming paraan mga kapatid kung paano tayo gagamitin ng ating Panginoon. Huwag natin siyang limitahan. Diba? Huwag natin limitahan din yung taong katabi natin. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung totoong gift niyan. Marahil tatahi-tahimik pa o wala, pero mamaya meron lang dormant dyan na gift. Naghihintay lang ng liwanag sa'yo, mga kapatid, para mabuksan din. Kaya nga, ang gusto natin, maging blessing tayo lagi sa iba. Hindi tayo maging kabihatan, hindi tayo maging stumbling block. Di ba, nagsusumikap tayo na lugurin ng Panginoon at lugurin din mga kapatid, yung kasama natin na mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya like ko sinasabi, napakalaga nung inventaryo. Lagi natin ilalapat sa Scripture. Kasi naniniwala ko, ang taong puspos ng Espiritu Santo, hindi ka pakikilusin ng ating Panginoon na alanganin. Hindi ka niyan pagsasalitain ng alanganin. Hindi ka bibigyan niya ng kaisipan na alanganin. Laging ano yun mga kapatid, laging on the dot, on the spot, nandun lagi mga kapatid sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya pa dito, sa message ng Hihimuli, paragraph 14, when a man is inspired and he reads the inspired word, the two inspirations together gives a result. Sabi doon mga kapatid, alam ko, naibahagi ko na ito nung minsan, pag daw ang isang inspirado, mga kapatid, na tao, ay nagsalita, ay nagbasa ng inspiradong salita, mga kapatid, yung dalawang inspirasyon na yun, mga kapatid, pag ito'y nagsama, ito'y nagbubunsod ng resulta. Unang-una mga kapatid, sabi ng Scripture, 2 Timothy chapter 3 verse 16 mga kapatid, ang lahat ng Scripture ng ating Panginoon ay inspirado. Ito'y para sa pagtuturo, doktrina, reproof, correction, and instruction. Pastor, anong pinagkaiba ng reproof tsaka ng correction? Ang reproof ay tumutukoy sa pag-convict dun sa mga bagay na mali sa buhay natin. Pero hindi dapat makalimutan ng isang pastor na maiwan niya ang believer doon lamang sa reproof. Dahil pag iniwan niya ang believer doon sa reproof, magiging confused yan. Kaya merong correction. Ano po ang correction, pastor? Ang correction ay, sa Tagalog, pagtutuwid, inilalagay tayo mga kapatid doon sa restoration hanggang doon sa obedience. Yun ang pinagkaiba ng reproof tsaka correction. Diba? Kasi hindi pwedeng rebuke lang tayo ng rebuke.
kailangan naglalagay rin tayo mga kapatid ng instruction sa kanila kung paano sila makakalabas dun sa kanilang kalagayan. Diba kasi ang reproof, mga kapatid, more on conviction yan. Ito mali to. Itong sabi ng scripture. Pero bigyan mo sila mga kapatid ng salita na lalakaran nila, mga kapatid, nang sa ganun maituwid yung kanilang mga maling gawa. Yun kasi ang layunin mga kapatid ng pagtutuwid. At ang sabi doon, yun ay season ng salita ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo puros doktrina. Dahil mga kapatid, ako obserbasyon ko, personal kong obserbasyon mga kapatid, dahil ang mensahe mga kapatid ay dumating sa atin at sa unang balong ng mensahe mga kapatid ng tanggapin ito ng Pilipinas, talaga makikita mo yung init, yung zeal, at more on mga kapatid talaga yung paglalatag o pagpa-foundation mga kapatid ng doctrine. At sa doctrine din mga kapatid, dyan din ang naging dahilan, nagbunsod, bakit nagkaroon ng pagkabahagi? Diba? Wala namang masama doon. Yun naman din ang tama. Kaya lang, mga kapatid, hindi natin pwedeng ilagay lamang, mga kapatid, yung pong pangangaral ng salita ng Diyos sa isang bahagi. At kakalimutan natin yung 3 pang sinabi, mga kapatid, ng Scripture. Dahil naniniwala ako, mga kapatid, na ilay na ang foundations, mga kapatid, na mga nauna sa atin. Kaya nga, mga kapatid, alam mo, pag titingnan mo yung structure ng message movement, mga kapatid, mas marami, sorry to say, mas maraming mga ministers na pop up ngayon. Kasi dumating ang mensahe talaga napakaluwalhati. At ang tinatrabaho ng Panginoon sa atin ngayon, alam niyo kung ano mga kapatid? Character. Kasi kahit gaano pa kalalim ang pagtuturo, kahit gaano pa kalalim ang isang doktrina, kung hindi naman namamalas mga kapatid ang kapangyarihan at ang karakter ng ating Panginoon Kristo sa atin, wala din po itong bilang sa ating Panginoon. Tatandaan nyo na sa age tayo mga kapatid ng brotherly love. Ang pag-ibig sa kapatid. Actually mga kapatid, nakap na nga nandun ang pag-ibig ng ating Panginoon, agape. Diba? Napakaluwalhati ng message. Totoo yan. Pero mga kapatid, kung hindi nito ibubunsod na mailapit tayo sa ating Panginoon, sayang lang yung paglilingkod. Sayang lang mga kapatid ang sakripisyo ng mga nauna sa mensaheng ito. Kaya kailangan mga kapatid, ano po ang kailangan mga kapatid sa ating Panginoon? Balansyadong pangangaral ng salita ng ating Panginoon at ng mensahe. Kasi pag hindi balansyado mga kapatid, talagang magkakaroon talaga ng alitan at lahat mga kapatid. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na binibigyan tayo ng pagkakataon na yung mga bagay ay mahabol, yung mga bagay mga kapatid ay mabalanse. Kasi pagka ang isang bagay ay hindi balanse mga kapatid, magiging extreme ka, either kaliwa or kanan. Kaya ang Panginoon mga kapatid, patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, nagbabangon ng mga bagong ministro, mga batang ministro mga kapatid. Hindi para sabihin na mali ang una, kundi para bigyan daan mga kapatid na babalanse din mga kapatid ng mga bagay. Kasi unang-una, yung mga unang natutunan mga kapatid na mga unang na ministers, limited lang mga kapatid dahil naka-slice books Kaya yung mga bagay na, ito bawal to, sabi ng prophet, yung pala, meron pa palang kaduktong. Kahit nga yung sabi dun, yung position ng babae, di ba? Sabi, talagang ang diin ng iba, sabi talaga sa kusina lang. Bawal magtrabaho. Pero pagtagal, nung meron ng table, naita natin, sabi ng prophet, kung napagkasunduan, nung dalawang mag-asawa, na kailangan magtrabaho, may babayarang utang, o kailangan silang bayaran, pwede. Basta payagan siya ng asawa niya, mga kapatid, at huwag siyang magko-compromise sa pananampalataya niya. So, nakikita natin, merong progression mga kapatid, pero ayon pa rin sa kung anong tinuro mga kapatid ng mensahe. Kaya ano ibig sabihin nun? Yung bawat binhing salita, kailangan maiposisyon din, mga kapatid. Sabi nga, pag yung dalawa daw, mga kapatid, inspiradong salita, tsaka inspired na believer, mga kapatid, ay magsama, dun lamang nagkakaroon po ng resulta. Kaya, marirealize natin, kaya pala pastor, nung nanalangin ako, hiningi ko tong scripture na to sa Panginoon, hindi nangyari kasi hindi pala ako inspirado ng mga panahon na yun. Pero subukan mong magkaroon ng inspirasyon na nanggagaling sa ating Panginoon at basahin muli ang scripture, manalangin ka, hingin mo na may pananampalataya sa ating Panginoon ang pangangailangan mo, makikita mo yung resulta. Sabi niya dito, now, no matter how you study the word, it will never do you no good till you're inspired yourself. Diba, kahit aralin mo daw yung salita. Diba, kahit sa ministers ganyan Pag naghahanda ng message, pagka walang inspiration, ang hirap mga kapatid. Pero pag merong inspirasyon, hindi mo kailangan maging talagang todo-todo mga kapatid na maghihirap ka talaga lahat-lahat. Kasi inspiration mga kapatid ang nagpo-fuel sa'yo para maipangaral ang isang salita. Kasi kahit gaano pa karami yung outline mo
Kung walang inspiration ng Panginoon sa'yo, hindi mo yan mabibreak, hindi mo yan maipipreach. Gayon din mga kapatid sa pagkuha ng mga pangako sa ating Panginoon. Kahit gaano pa natin kabisado, kahit gaano pa natin to inusal. Ito yung life verse ko, pastor eh. Pero parang ba't hindi pa na-manifest? Kasi hindi ka inspired eh. Pero once na inspirado ka, merong kung anong dumapo sa'yo. Marahil ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. At kinot mo yung scripture mga kapatid, merong resulta mga kapatid. Diba alam natin yung mga panahon na nananalangin tayo na merong resulta at wala. At dito natin marirealize, yung pala ang pinagkaiba. Kapag ka-inspirado ka, doon nagkakaroon ng resulta. Kasi unang-una, yung scripture, inspirado na yan. Wala ka na magagawa, talagang inspired yan sa ating Panginoon. Ano ba yung inspired, pastor? Sabi ng Amplified Version, ang inspired mga kapatid, ibig sabihin yan, God breath. Hininga ng ating Panginoon yung lahat ng scripture. Kung nanggaling sa Kanya ito mga kapatid, maibibilang natin na ang Panginoon ay kasing halaga ng Kanyang salita. Di ba, merong ganitong believer eh. May problema. Tapos, dapat pumunta dun sa scripture, sabi, di, wag na yung Bible, pray na lang ako. Pareho lang yun eh. Ang scripture ay ang Panginoon mismo. Siya ay Espiritu sa anyo lamang mga kapatid ng salita, mga kapatid. Na kapag ka binasa mo, pag pinag-pray mo mga kapatid, meron kang sapat na inspiration, doon nagkakaroon ng resulta. Kaya dito, hindi na tayo mako-confuse mga kapatid, lalo-lalo sa mga kabataan. Kasi doble mga kapatid, ang pressure ninyo. Kumpara mga kapatid, dun sa mga matatanda na sa ating Panginoon. Kasi yung mga matatanda na sa ating Panginoon, subok na yan eh. Marami nang dinaanan yan eh. Pero kayo mga kapatid, na bata pa, doble mga kapatid, ang trabaho ng demonyo mga kapatid para alisin kayo sa presensya ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, kung ipagkakatiwala niyo sa ating Panginoon, yung puso at isip ninyo, mga kapatid, ay magagawang magamit kayo ng Panginoon sa paraan na hindi mo inaakala. Dahil ang Diyos ang gagamit mga kapatid, hindi tayo ang siyang magpipresenta ng ating sarili sa Kanya. So what we need today, sabi niya, is an inspiration over us, God sweeping down with a new inspiration and breathing over us His power. Ang kailangan daw natin ay inspirasyon na ang Diyos mismo, di ba, gawain niya lagi yan eh. Di ba, sabi ko last Sunday, yung siya mismo yung bababa. Amen. Sa Garden of Eden, siya yung bumababa at binibisita mga kapatid. Amen. Sila Adam and Eve. At nung sa pagtawid mga kapatid ng New Testament, dahil wala nang hain na nakalulugod sa ating Panginoon, siya mismo ang bumaba at nagbalot ng laman ng kanyang sarili at nilagay niya ang kanyang sarili sa altar. At sa ikatlong bahagi mga kapatid, 1963, siya muli yung bumaba, mga kapatid. Para ihagang kanyang sarili, mga kapatid, at i-fulfill ang scripture dahil yun ang lagi niyang gustong gawin eh. Di ba nandito siya, sabi niya, binasa niya mga kapatid yung piraso ng scripture sa Isaiah, pinutol niya kasi yun lang yung inspired na scripture na allotted para sa kanya. At pagkaputol niya doon, ang sabi niya, this scripture is fulfilled before your ears. At gayon din mga kapatid sa atin, kapag meron tayong inspiration, mga kapatid na natatanggap, nagagawa nating sabihin, this scripture is fulfilled before your eyes, before our ears. At yun ang kailangan mangyari sa ating panahon mga kapatid. Ang salita muli ay mahayag sa laman. Diba? Saan niyo mga kapatid ng ano? Dati, sa masculine form ang ating Panginoon Jesucristo. Pero ngayon mga kapatid, in bride form, mga kapatid. Kung saan inihahayag muli ng Diyos ang kanyang sarili, saan niyo mga kapatid? Ng nobya. Kaya kailangan ng nobya, yung believer, mga kapatid, lagi dapat inspired sa ating Panginoon. Kasi ang hirap maglingkod pagka hindi ka inspirado. Pastor, dumarating naman talaga tayo sa ganyan. Yung parang mga tuyong experience sa buhay natin. Yes, dumarating tayo dyan. Pero sabi ng scripture, at ang mensahe mga kapatid, ang tanging paraan para magkaroon ka muli ng inspiration ay bumalik ka lang sa salita ng ating Panginoon. Kasi yun yung mismong kauna-unang inspirado. Diba? Na ang salita ang magbubunsod sa atin ng inspirasyon mga kapatid. Alam mo, ang Diyos lagi ang gumagawa ng paraan para sa kanyang sarili. Para sa atin mga kapatid. Sabi doon, bababa siya na mayroong bagong inspirasyon. Tayo'y hihingahan niya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang mismong sarili, para tayo'y bigyan ng inspirasyon at tayo'y buhayin at gisingin sa salita. At kapag kayong salita daw ay nailagay na sa spirito ng inspirasyon, doon yung makikita ang mga mirakulo at nangyayari ang mga bagay. Amen.
Sa spirit, mga kapatid, sa pagkakataon, mga kapatid, na in spirit of inspiration, mga kapatid. Tingnan mo si Job. Di ba nandun siya sa sulok? No, minsan, di ba, chapter 1, purihin ang Panginoon. Kung siyang nagbigay, siyang kukuha, purihin pa rin natin Panginoon. Pagdating ng chapter 2, sabi niya, sinaway niya yung kanyang asawa, para ka nagsasalitang gaya ng isang hangal na babae. Ang Panginoon, hindi lang ba mabuting bagay tatanggapin natin sa ating Panginoon? Ganda pa rin ang testimony. Pagdating ng 3, sabi niya ay sumpa inawa. Sinumpa niya na yung buhay. Diba? Nakaka-identify tayo dyan eh. Minsan, ang ganda ng testimony natin. Straight, mga kapatid, na 4 weeks, isang buwan, ang ganda ng testimony natin. Pagdating ng 5th week, nagmamurmur na tayo. May sinasabi na tayo hindi tama sa ating Panginoon. Hindi man naririnig ni pastor na kapatid mo, mahal mo sa buhay, sa puso mo. Bakit? Wala kasing tamang inspiration. Pero nung si Job, mga kapatid, ay tumitingin na dun sa mga natural na bagay, nakita niya yung mga halaman, yung bulaklak. Sabi niya, pagka namatay ba ang tao, mabubuhay ba siyang muli? At dumating yung inspiration sa kanya. Sabi niya ay, sirain man ang uod ng katawang ito, ay makikita ko pa rin ang aking manunubos. Isang bagay, mga kapatid, na nagpalampas sa kanya dun sa kanyang kalagayan, sa trials na meron siya, kasi merong inspiration. Kasi alam mo, napaka-unfair para sa kanila eh. Kasi wala naman silang Biblia. Eh tayo, mga kapatid, may access tayo sa Biblia. Sila wala silang Biblia, naghihintay lang sila ng inspiration sa ating Panginoon. Sa mga bagay na nakikita nila, mga kapatid, ay nabibigyan sila, mga kapatid, ng kalakasan sa loob, ng revival. Naalala ko yung, like kong kinukwento dito, mga kapatid, yung isang bata na meron siyang tatay na mananampalataya sa ating Panginoon. At sabi doon, mga kapatid, lagi niyang naririnig yung kanyang tatay habang nagbabasa ng Biblia. Lagi nagpupuri, laging sumisigaw. At siya'y nahihiya, mga kapatid, kasi nga, unbeliever eh, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, dahil nga magkakaroon siya ng bisita sa bahay, at ayaw niyang marinig yung kanyang tatay na nagpupuri at lahat at kumikilos, mga kapatid, dahil sa kagalakan sa ating Panginoon. Sabi niya, alam mo tayo, doon ka na lang sa attic ha, kasi may bisita ako. Tapos, amin na yung Bible mo, ito yung geographic book. Ito muna yung basahin mo. Kasi parang gusto niyang patahimikin yung kanyang tatay sa pagpupuri sa ating Panginoon. Eh, yung tatay kasi inspirado lagi pag nagbabasa ng Biblia eh. Hindi mapigil yung kagalakan. Kaya nung time, mga kapatid, na nandun yung mga bata sa sala, yung tatay nga nandun sa attic, biglang sumigaw yung tatay. Tapos nagpuri, nagpasalamat sa ating Panginoon. Ang hawak ay geographic book. So nagulat yung bata, umakyat sila. Sabi niya, tay, ano nangyari? Ano bang ginagawa mo? Sabi niya, hindi kasi masyadong nagalak yung puso ko dito sa binabasa ko. Sabi niya, tay, hindi naman Biblia yan. Geographic book na yan. Bakit ganyan pa rin yung kagalakan mo? Sabi, alam mo kung sino nagbabasa ko dito? Sabi dito, meron daw dagat na kahit kailan ay hindi pa nasisid. Ito'y napakalalim. Hindi nila malaman kung gaano ito kalalim. Hindi ba't sabi ng scripture na ang ating mga pagkakasalay itinapon ng Diyos sa dagat ng pagkalimot at ito'y hindi na maaalala pa. Nagawang maintindihan ng taong inspirado sa pamamagitan ng natural na bagay at maunawaan yung mga bagay na espiritual. Na kung paanong merong dagat sa natural na hindi pa naarok ng sino man, totoo nga, sa spiritual na aspeto ay ang ating mga pagkukulang pagkakamali ay itinapon nga ng Diyos sa isang dagat ng pagkalimot. Ganun ang nagagawa, mga kapatid, ng taong inspirado sa ating Panginoon. Amen. Nagagawang tingnan, lampasan yung mga bagay na natural at makita ang ating Panginoon doon po sa kalagitnaan. Kaya napakalaga ng inspiration, mga kapatid. Diba, pag nagmamahal ka nga pagka-inspired ka diba? Makareceive ka ng letter. Basahin mo yung letter, kinikilig-kilig ka pa. Diba? Pero pabasa mo yan dun sa taong wala namang damdamin. Wala namang connection dun sa nagsulat. Wala silang damdamin dun. Pero ikaw na nagbabasa ng Biblia sa anyo sa aspeto, mga kapatid, ng pananampalataya, nagagawang maunawaan kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon. Amen. Kasi inspirado ka May connection ka, may damdamin ka, mga kapatid, dun po sa nagsulat. At gayon din sa atin, mga kapatid. Diba, kuminsan sabihin natin, parang walang inspiration, pastor You read, you pray, you meditate, mga kapatid. Kasi alam mo, tinatarget ng kaaway, mga kapatid, pag-isip. Totoo yung sasabi ng prophet, neurotic age.
Nasa mind age, mga kapatid. Kung saan i-distract tayo, bibigyan tayo ng mga bagay, mga kapatid, kung saan tayo madi-discourage, madali tayong masaktan, madali tayong malumbay, mga kapatid. Pero sabi dun, let the mind of Christ be in you. Amen. Nang sa ganun, mga kapatid, ang laman niyan, kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano ang laman ng kanyang salita. At may babalik tayo, mga kapatid, sa tamang inspirasyon. Di ba, pag may mga suliranin, pag meron kang tamang inspirasyon, mga kapatid, nagagawa mong sabihin, kasi iba ganito eh, kaya may problema na naman, lagi na lang. Mali inspiration eh. Pero pag mananampalataya, may problema. Salamat sa Panginoon. Ipapakita niya ang kanyang sarili na totoo muli sa pagkakataong ito. Ano kaya gagawin ng Panginoon? Di ba magkaiba, mga kapatid? Na magawa natin makita na pag may mga suliranin, pag may mga bagay na hindi natin inaasahan na dumarating, yan ay nagbubunsod ng isang oportunidad para gawing totoo ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Inspirasyon lang. It makes, yun ang naghihiwalay, mga kapatid, sa isang tunay na mananampalataya at sa isang carnal na believer lamang, mga kapatid. Glory to God. Balikan natin, mga kapatid, yung Matthew 13. Tutuloy ko ito, mga kapatid. Sabi niya, doon natin nakikita na merong miracle kapag dinala tayo, mga kapatid, sa spirito ng inspirasyon. Doon natin nakikita yung mga bagay na nangyayari dahil daw yung dalawa ay nagtatagpo, yung inspiradong salita at saka yung inspiradong, mga kapatid, na mananampalataya. If our nature becomes converted of the things of the world to the nature of the Holy Spirit, diba? Pag yung ating kalikasan ay binago ng Diyos, mga kapatid, mula sa kalikasan ng sanlibutan patungo sa kalikasan ng Espiritu Santo, sabi niya, God will take His stand and He will abide on us. Ang Diyos ay tatayo para sa atin at siya'y mananahan sa atin. Sabi niya, inspired believer, taking the inspired word, the two brings the result. It brings the word to life. Amen. Diba sabi doon, yung inspiradong mananampalataya, saka yung inspiradong salita, pagka ito'y nagsama, mga kapatid, nagbubunsod ito ng isang resulta at ginagawa nitong buhay ang salita. Right. Amen. The inspiration that's in your heart, yung inspirasyon daw na nandun sa puso mo, ang naglalagay dun sa salita upang ito'y mabuhay. Diba? Yung scripture parang sa iba, scripture lang. Pero pag ikaw inspirado, mga kapatid, nagagawang maging buhay sa mga mata mo, mga kapatid, yung scripture. Nagagawa nitong buhayin ang pangako ng Diyos. Subukan, mga kapatid, wala kang inspirasyon, tapos basahin mo yung scripture, yung mga pangako ng Panginoon, walang dating sa yan. Pero kung minsan, mga kapatid, pag dinadala tayo, mga kapatid, ng Diyos, minsan dun sa end of the road ng buhay natin, yung parang wala na tayong masumpungan na tulong sa kahit na sino man. At tanging sa Panginoon na lamang ang baling natin, mga kapatid. Nandun man sa desperation, pero merong inspiration na dumarating, mga kapatid. Nasasabihin mo, kagaya ni David, mga kapatid, na the Lord is always near to them, na merong bagbag na puso. Magagawa mo sabihin, mga kapatid, na ang Diyos, mga kapatid, siya yung pinanggagalingan ko ng aking tulong, di ba? Sabi sa Psalms, mga kapatid, na I will look up unto the hills from whence cometh my help, kung saan dumarating ang aking tulong sa ating Panginoon. And He is a present help in times of trouble. Lagi natin tatandaan yan, mga kapatid. Siya'y presente, mga kapatid, sa lahat ng ating mga suliranin. Nandiyan siya. Hindi mo lang napansin, nasa tabi mo lang siya. Diba, minsan di natin na-appreciate yun eh. Kasi nga, minsan nalalambungan tayo, yung ating mga mata, yung ating mga suliranin, marahil siguro napakabigat ng tingin natin sa kanila. Kasi alam mo, may mga tao, mga kapatid, hindi tayo pare-pareho ng kakayahan. Hindi tayo pare-pareho ng kung paano magdala. Merong mga tao, siguro gift nila siguro yun, magaling lang magdala. Diba, iniisip mo, itong believer na to parang never ko pa nakita ang sumimangot. Laging nakangiti, laging meron lang talagang marunong magdala, mga kapatid. Pero pag siya na lang mag-isa, pag hindi mo siya nakikita, nando sa sulok yan umiiyak sa ating Panginoon. Diba? Meron mga tao marunong magdala, mga kapatid. Kaya nga, like ko sinasabi, always be kind sa lahat ng tao. Kasi lahat may pinagdadaanan eh. Hindi, may pinagdadaanan din ako. Di lang ikaw may pinagdadaanan. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Kaya, be kind. Sa action, sa word, sa lahat, mga kapatid. Kasi, unang-una, ang ebanghelyo, talaga namang ibinigay sa atin yan para talaga matulungan ng isa't isa eh. Diba? Hindi tayo nandito para i-condemn ang isa't isa. Hindi mo trabaho yan, trabaho ng Panginoon yan.
You pray for your brother, your sister, mga kapatid. Kung kaya mong paalalahanan, sabi ng scripture, dahil sa anyo ng pagsamba, ay yung sabihin mo dun sa kapatid, mali ito kapatid, merong mas higit na buhay na mas maganda kesa dyan. Di ba, kung nakikita mo isang kapatid na nandoon, na lugmok mga kapatid sa mga bagay ng sanlibutan, sabihin mo, tapikin mo yung balikat. Alam mo, meron pang higit dyan kapatid. Meron pang higit sa mga bagay na yan. Kasi baka mamaya, meron thirst yung tao, hindi niya pa ma-discern, hindi niya maibaling yung kanyang buhay sa ating Panginoon, kaya pala naibaling sa iba. Pero kung ikaw, magawa mong tapikin, sabihin, Brad, mali yan eh. Merong higit pa dyan. Merong mas maganda dyan. Diba? Parang magkaiba yung, mali ka eh. Diba? Diba? Napakalaki ng difference. Diba? Mga kapatid, kaya ako minsan napapaalalahanan din ako, mga kapatid. Kasi sa office talaga, strict talaga ako mga kapatid. Strict talaga ako. Dito niya lang ako makikita na parang, chill lang, mga kapatid. Pero pagdating sa office talagang strict po ako mga kapatid. Lalo na sa mga, mga protocols, lahat, instruction. Kasi ako personally, pinakaayaw ko sa lahat talaga pag may instruction tapos hindi sinunod. Kasi syempre, kaya mo binibigay instruction para hindi sila magkamalit lahat. Kasi yun ang layunin ng pastor mga kapatid, i-guide kayo mga kapatid, para hindi kayo magkamali. Sabi niya dito, amen, sa pang message, and when the word of God is put into the fertile ground of inspired believer, sabi niya kapag daw yung salita ng Diyos ay nailagay sa isang matabang lupa na inspiradong mananampalataya, ito'y magbubunga ng ayon sa sinabi ng Diyos na gagawin nito. Kasi di ba sabi doon, ang aking salita ay di lalabas sa akin at babalik sa akin na hindi nito nagampanan ang layo ng pagkakasugo nito. Ibig sabihin, yun yung salita. Paano naman dun sa bahagi ng isang mananampalataya na galing sa isip ng Diyos? Gayon din mga kapatid ang pamantayan ng Panginoon. Hindi lalabas mula sa akin ang aking binhi at ito'y gawin ng nais ko ayon sa kanyang kalooban sa ayon ng pagkakasugo nito. Kaya kung binhin ng ating Panginoon, niniwala ko, magmamature yan. Kailangan lang ma-place ng tama, mga kapatid. Sabi niya pa, dahil hindi ito maaring mabigo. Ito ay walang hanggang salita ng Diyos. Kinakailangan nating gisingin ng mga tao. Kailangan ay dalhin tayo sa isang bagay na pagka natanggap natin yung salita, na iyon ang inspirasyon at ang tao ay wala sa tama nitong kalagayan na nasa labas ng pagsisisi. Diba? Alam mo ano yung tinuturo ng prophet doon? Na ang tao ay wala sa tamang kondisyon mga kapatid na makatanggap ng inspirasyon unless he comes first by repentance. Kasi syempre mga kapatid, kailangan meron change of heart eh. Merong paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Kasi lagi ko sinasabi, rin dito, lagi sinasabi ni Pastor Dingan sabi niya, alam mo, kahit naglilingkod ka pa sa ating Panginoon, meron ka magiging pagkukulang sa ating Panginoon. Kasi tao ka lang Kaya nga lagi kang babalik sa ating Panginoon, nagbubunsod din yan para magpakumbaba ka din sa ating Panginoon. Kasi God always dwells on a humble heart. Hindi dun sa mga proud. Diba? Hindi dun sa achievement na ito, nagawa ko to sa Panginoon, lahat. Pero pagka meron tayong ganong klase ng pag-iisip mga kapatid, dapat sabay na rin kayo na mag-repent. Kasi hindi karapat dapat yung ganong pagmamapuri sa ating Panginoon. Kasi kung hindi ka biyayaan ng ating Panginoon, kung hindi ka bigyan ng inspirasyon ng ating Panginoon, hindi mo rin magagawa yung mga bagay na yan. Diba? Yung paglilingkod mo, yung pag-awit mo't lahat, mga kapatid, dahil yan mula sa ating Panginoon lahat yan. Sabi niya, tingnan mo si Pedro, sabi niya dito, amen? Wala siya sa tamang kalagayan upang tanggapin ang salita hanggang sa siya'y una ay inspirado. Diba? Kaya kailangan inspired, mga kapatid. Amen. Kaya ni Peter, mga kapatid, diba? Sabi ng Panginoon sa kanila, ano ba ako para sa inyo? Ano ba ako para dun sa mga tao? Diba? Sa Mark, mga kapatid, Mark 8, hindi ako nagkamali. Sabi niya, Matthew 16, sabi niya, ikaw daw ay propeta, ikaw daw si Elias, ikaw daw ay si Jeremiah. Pero sabi ng Panginoon, ano ba ako para sa inyo? Ibig sabihin, ano ba yung inspirasyon na natanggap mo? Ano ba ako para sa iyo? Ano ba ang na-reveal sa iyo? Diba? Kita mo ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa iniisip ng iba. Ito'y kung ano ang iniisip mo sa Kanya. Kung ano yung na-reveal sa iyo. Diba? Sabi niya, ang banal na pagpapagaling, divine healing, ay hindi nakabatay sa sinasabi ng mga kritiko o sinasabi ng simbahan. Ito ay nakabatay sa iyong sakdal na pananampalataya
sa inspiradong salita ng Diyos at kung paano ka inspirado na maniwala dito. Divine healing din daw, sabi niya, nakabatay daw yan sa sakdal na pananampalataya na inspiradong salita ng Diyos, pangako ng Diyos, at kung gaano ka ka-inspirado na paniwalaan ito. Kasi kahit isang litro pa ng anointing oil ang ibuhos sa'yo, kung wala ka rin namang pananampalatayang na maniniwala ka na pagagaling ka ng ating Panginoon, hindi ka rin gagaling. Diba? Pero kung bago ka ipanalangin, nanalangin ka, inihingi mo ng tawad ang lahat sa ating Panginoon ng pagkukulang mo, meron kang nararamdaman na kung ano, hindi ka pa pinagpipray. Kasi handa na yung puso mo, mga kapatid, para ipanalangin sa ating Panginoon at tanggapin yung kanyang inspiradong salita. At doon lang mamamalas, mga kapatid, ang isa pong resulta. Amen? Sabi niya, iyon ang nagdadala ng mga resulta, ang iyong inspirasyon sa salita. Yun ang nagbibigay ng resulta sa lakad natin sa ating Panginoon, mga pangangailangan natin sa ating Panginoon, kung gaano tayo ka-inspirado, mga kapatid, dun sa kanyang salita. Punta na tayo, mga kapatid, dun sa parable of sower. Sabi dito sa Mark 13, magbabaybay tayo ng kaunti, tatawid-tawid tayo ng mga scripture. Matthew, Mark, tsaka Luke lang tayo, mga kapatid. Sabi dito, unahin natin yung unang bahagi, mga kapatid, na sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa parable. Sabi dun sa 13, verse 3, at pinagsalitaan niya sila ng maraming bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. Yung una, sabi dito, at pagka ang paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. Sabi doon, mga kapatid, sa English, when he sowed, some seeds fell by the wayside. Diba? Yung wayside, mga kapatid, tabi ng daan. May daanan talaga, siguro mga karwahe, kabayo, tapos sa tabi nun, mga kapatid, doon na ihasik yung binhi. Nang sabi, dumating daw yung mga ibon, mga kapatid, at kinain daw yung mga binhi. Parable po ito, mga kapatid, ha? Pag binaba mo yan, mga kapatid, sa 19, in-explain ng ating Panginoon. Nang sabi niya, when anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one and catcheth away which was sown in his heart. This is he which receiveth seed by the wayside. So meron siyang itinuturo. Merong mga tao, mga kapatid, na yung kanilang, sabihin natin, uri ng kanilang puso, mga kapatid, ay para bang tabi ng daan. Ano bang meron doon, pastor? Pag sa tabi ng daan, ang sabi doon, ito daw yung mga kapatid na nakarinig ng salita ng ating Panginoon. Tatandaan nyo, magkaiba ang hear saka receive. Kasi merong scripture nang sabi, he that heareth my word. At kinorek ng prophet yun. Sabi niya, ang totoong translation niyan ay he that receiveth my word. Pagkat ang lahat ay nakakarinig, ngunit hindi lahat ay tumatanggap, mga kapatid. Kaya sabi niya, yun daw dumirinig ng salita ng Diyos at hindi nakakaunawa, ay dumarating yung masama daw, mga kapatid, at kinukuha yung salita na naitanim dun sa kanilang puso. So alam ninyo na, mga kapatid, bakit meron tayo dati kasama sa ating Panginoon, sabay kayo naglingkod sa ating Panginoon, pero ba't hindi mo na masumpungan ngayon? Diba? Hindi tayo nagko-condemn na diba? Marahil ito lamang ay isang pag-iimbentaryo, mga kapatid, kung anong uri ng puso meron ng isang tao, mga kapatid. At pwede ko rin sabihin, mga kapatid, na ang paglalagay ng binhi ng Diyos, mga kapatid, sa puso ng tao ay paglalagay ng binhi ng Diyos sa pananampalataya ng tao. Kasi sinabi niya rin yan na dapat daw ang binhi ay naitanim sa isang matabang lupa or pananampalataya. May quote yan. So, pwede nating sabihin, ito yung mga believer na merong wayside faith. Merong pananampalataya na para bang nasa tabing daan lang. Alam mo, pag nasa tabing daan, ibig sabihin, hindi mo masyadong pinahalagahan yung bagay na ibinigay sa'yo. Kasi ang sabi ng scripture, he that heareth the word of kingdom of God and understand it not. Ang pattern ng scripture, hindi ibibigay sa'yo ang binhi kung hindi yan ordained sa'yo. Pero kung napakinggan mo lang at hindi mo ito naunawaan, marahil isa sa mga punto doon ay hindi mo ito pinahalagahan. Kasi imposibleng hindi mo maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng ating Panginoon ay ihahayag niya ito, mga kapatid, sa anyo ng Espiritu Santo at pagbibigay ng inspirasyon dun sa tao. Di ba naalala niyo yung isang bating, isang eunuch, mga kapatid, na nagbabasa siya ng Book of Isaiah.
Tapos kinot up mga kapatid si Philip ba, kung di ako nagkamali. Tapos dinala siya dun sa eunuch. Sabi niya, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? Sabi nung eunuch, ay maliban siguro kung merong mag-interpret sa akin ito. Ay parang yun ay anyo ng Espiritu Santo mga kapatid na kumikilo sa isang tao upang maunawaan niya ang Scripture. Pero kung hindi niya ito naunawaan mga kapatid, pwede kong sabihin, hindi niya ito pinahalagahan. Kasi yung sabi dito mga kapatid, yung wicked one, pagka pinunta mo yan mga kapatid sa Mark, tawid tayo ng konti, paumanin sa pagtawid-tawid natin mga kapatid, dahil bubuuin natin mga kapatid yung buong parable sa 3 epistles mga kapatid. Sabi niya dito sa Mark chapter 4 verse 15. Sabi niya, and this by the wayside, there the word is sown, but when they heard, Satan cometh. So si Satan mga kapatid, yun nandoon. Ang sabi, dumarating daw si Satanas, na pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. Kasi unang-una, pag hindi mo pinahalaga ng salita ng ating Panginoon, parang ano yan parang tinapaktapakan mo lang. Kasi pag sa wayside, tabi, yung pinaka main road, daanan niyo ng mga karwahe. Tapos pag may karwahe, syempre pag naglalakad ka, lilipat ka sa wayside. So pag naglakad ka sa wayside, tatapak-tapakan mo mga kapatid yung mga binhi dun. Di ba sabi ng Scripture, huwag kang magbibigay ng perlas dun sa mga baboy kasi yuyurakan lang nila yan. At pagpapakita yan mga kapatid ng tao na nabigyan ng salita ng ating Panginoon, hindi ito naunawaan kasi hindi ito pinahalagahan. Pero kung ito'y pinahalagaan mo mga kapatid, imposibleng hindi ihayag sa'yo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa isang churches, sinasabi lagi ng mga pastor, alam mo, problema namin pastor ngayon sa loob ng mga churches, cellphone. Loob ng preaching, nagsiselfone. Alam mo mga kapatid, sa corporate world mga kapatid, pagka ikaw may cellphone tapos nasa meeting ka, kahit hawak mo lang yung phone, nagpapakita ka ng disrespect dun sa taong kausap mo. Na sinasabi mo na parang hindi ka importante. Mas importante itong phone ko kaysa sa'yo. Bilisan mo yung meeting. Pastor, tinataob naman. Alam mo, kahit itaob mo yon, nakikita pa rin ng kausap mo. Ibig sabihin, pinapakita mo, hindi importante ang sinasabi mo sa akin. Kaya tinan mo mga kapatid, sa time ni Jesus Christ, nung nag-feed siya ng 5,000, nangaral siya mga kapatid, walang mikropono. Pero ba't narinig ng lahat? Alam niyo bakit? Kasi walang cellphone dun Walang distraction mga kapatid. Lahat nangikinig. Kaya kahit sa church order, sabi nga natin Panginoon, kahit nga magkwentuhan mga kapatid, pag nag-start na ang preaching, hindi talaga pwede. Kahit bulong, ay hindi pwede. Hallelujah. Kasi mga kapatid, mas mahalaga yung ating pinakikinggang salita ng ating Panginoon kaysa sa ano pa mang bagay. Kung ano yung mga bagay na pwede nating gawin sa loob ng ating tahanan, huwag na nating gawin sa panahon mga kapatid na nandito tayo sa panambahan. Diba? Kung ano yung kaya mong gawin sa bahay, gawin mo na. Diba? Kahit mag-cellphone ka pa dun mga kapatid. Hallelujah, okay lang. Pero pag nasa panambahan tayo mga kapatid, the highest form of worship is to hear the word for today. Yun ang totoong uri at pinakamataas na panambahan sa ating Panginoon, ang pakikinig ng kanyang mga salita. Sabi nga ng Scripture, yung una natin binasa mga kapatid, itong pinakikinggan natin ay ito yung mga ninanais na mga unang propeta na mapakinggan pero hindi nila narinig. So isang pribilehiyo para sa atin mga kapatid na mapakinggan ang mensahe meron tayo ngayon. Diba? Yun yung mga problema. Sabi pa nga nung ibang mga pastor, syempre mga pastor nag-unload din ng mga burden nila. Kaya minsan mga kapatid, alam mo, sabi ko nga pag pastor, hindi naman porke tinawag ka sa pastor, talagang nasa iyo na lahat. By experience ituturo sa iyo. Doon sa ministry mismo, doon ka lalago. At doon sa mga experience ng bawat isa, natututo ka. Sabi nga, alam mo, yan nga, problema namin pastor sa church, yung cellphone Minsan yung iba, nagkukwentuhan. Sabi nga pa, nagreklamo pa isang pastor alam mo, doon nga sa amin, pastor naghihingutuhan habang nangangasalita ng Panginoon. So, saan sabihin, bigyan mo pastor ng suyod. Para siya na lang, huwag na siyang mang-istorbo ng sister o brother. Sipin mo yan mga kapatid. Disrespect mga kapatid yung preaching. Samantalang yun ang pinaka, di ba? Kasi mga kapatid, maaari, pastor kasi hindi ko naman sinasadya kasi nasanay ako Yun nga kailangan minsan mga kapatid, iposisyon natin yung ating pag-iisip, yung ating gawa, kung nasaan tayo. Hindi pwede mga kapatid, yung ginagawa mo sa bahay, gagawin mo sa loob mga kapatid ng panambahan.
Diba? Kahit nga kay Pablo diba? Si Pablo nangaral mula nung pagdating niya kasi syempre sila mga kapatid wala talagang church. So si Pablo minsan lang pumunta mga kapatid doon po sa mga established churches. Kaya kung mangaral mga kapatid, ilang oras? Ang sabi doon, inabot ng hating gabi. Kaya yung nakasandal mga kapatid doon sa 3rd floor, nahulog mga kapatid kasi nakatulog Ikaw ba naman, makinig ka mga kapatid hanggang hating gabi, makatulog ka talaga. Kasi hindi yung sasabing problema mga kapatid ng ibang mga kapatiran. Alam mo sa amin, pastor, tinutulugan na lang ako sa preaching. Kuya mo, pastor, bigyan mo kape. Diba? Hallelujah. Naunawaan natin mga kapatid, may pagod at lahat. Pero, isang oras. Sabi natin, Panginoon, kila Peter, John, James, hindi niyo ako mapagbigyan. Manalangin kasama sa kanila. Kasi nung nanalangin natin, Panginoon, nakita sila tulog Diba? Sa preaching mga kapatid, isipin niyo, yung pastor, kalagitnaan ng preaching nakatulog. Mga kapatid, anong kalagayan meron ng isang church pagka ganun mga kapatid? Kailangan magbigay tayo ng importansya doon sa mga bagay. Kasi mga kapatid, konting oras lang. Konting oras lang mga kapatid. Diba? Kung tutusin, hindi nga tayo buong araw Diba? Hours lang tayo Diba? Pag ilang oras ba preaching? Minsan, 1.5 lang ako mga kapatid. Diba? Sinisikap ko nga, sana 45 minutes Baka mamaya nabuboringan na yung iba pagka nagpipreach yung pastor. Pero kung inspirado ka mga kapatid, hindi magiging boring sa'yo ang preaching. Hallelujah. Kasi feeding mo yan Feeding ng salita ng ating Panginoon yan Diba? Pastor, kasi nasa proseso na. Talagang kung yung gawain mo dati, 10 years ago, yun pa rin ang ginagawa mo sa church, may mali mga kapatid. Diba? Kailangan mga kapatid, maging sensitibo tayo doon. Kasi pag hindi tayo naging sensitibo, magiging kasanayan natin yan. Alam mo ba yung mga bagay na nakasasanayan natin, na ipapasa natin yan sa ibang tao? Kasi we're dealing with spirits, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pagtuunan natin ng pagpapahalaga. Kasi sabi ko nga, yung pagpapahalaga mga kapatid, kung ano ang pagpapahalaga mo sa buhay mo sa ating Panginoon at sa gawain sa Panginoon, yun ang refleksyon ng pagpapahalaga mo sa ating Panginoon. Kasi yun ang value mo doon sa pinapakita mo sa Kanya Diba? Sabi natin din, respeto ko, mahal ko ang Panginoon. Pero yung pinapakita natin during the preaching at during the service mga kapatid, yun talaga nagpapakita, hindi yung kung ano yung sinasabi natin. Kung tayo man ay nasumpungan sa ganyang bagay mga kapatid, hingin natin ang tawad sa ating Panginoon. Then sikapin natin makabawi sa ating Panginoon. Yun lang naman yung kailangan natin gawin Pag nadapa tayo, tumayo tayo. Amen. Malaki ang biyaya natin Panginoon. Tumayo tayo, bumangon tayo at magsumikap tayo. Pastor, baka madapa ako ulit. Tumayo ka ulit. Hanggat nandyan pang biyaya ng ating Panginoon mga kapatid, maaari ka pang tumayo. Maaari ka pang bumawi at makapagpatuloy sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sabi doon, yung mga nasa wayside mga kapatid, wayside faith, hindi nila naunawaan ng salita mga kapatid, kaya kinuha ito ni Satanas sa kanila. Diba? Kasi unang-una, gusto talaga ni Satanas yan mga kapatid, alisin tayo sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Ang Panginoon, lagi siyang nandyan bumababa sa anyo ng kanyang presensya para abutin tayo. Yung kaaway, talagang lahat gagawin yan para i-distract tayo mga kapatid. Usually, yung mga tao mga kapatid na bumabagsak, kasi alam niya may mga potential seed dun sa loob. Mga kapatid, alam mo, di ka naman sa nakitang bahay, pag nanakawang ka, kasi merong precious dun sa bahay mo. May nakita ka ba nagnakaw dun sa isang parang barong-barong? Siguro napaka-unusual nun. Pero pupunta ang magnanakaw dyan, gagawin ng lahat, mga kapatid, sisirain ng lahat sa'yo, kasi merong precious dun sa loob. Merong binhing na itanim, na alam mga kapatid, nung pong magnanakaw, pagka hindi niya nakuha yun na mabilis, tutubo ito mga kapatid, uunahan siya doon sa plano ng Diyos. Kasi ang kaaway, may plano din yan Pinag-aaralan din tayo yan mga kapatid Kaya minsan pag may mga plano rin tayo mga kapatid, ako, para sa akin to, mas mainam mga kapatid, confide mo mga kapatid sa ating Panginoon muna. Kasi minsan, alam mo, sinisira ng kaaway diba? Hallelujah. Sabi niya pa dito sa Luke, chapter 8, diba? Chapter 8, verse 5. Inulit niya ulit. Yung sower went out to sow seed. As he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down. O, diba? Nung naihasik dun daw sa mga kapatid sa tabindahan, ito'y napagyapakan. Diba? Kasi dinadaanan, ibig sabihin talagang hindi napahalagahan, mga kapatid. At ito'y kinain ng mga ibon
mga kapatid, yung kaaway yan, mga kapatid. Kaya minsan, merong, di na natin kasama, pero hindi ko sinasabing wala na silang pag-asa, mga kapatid. Kasi pag binasa mo yung 8, tas verse 12, sabi doon, those by the wayside are that they hear, duminig, then cometh the devil, dumating yung kaaway, and take it away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved, upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. O, di ba? May sarili siyang plano. Meron siya sariling layunin, mga kapatid. Kasi yung potential ng binhi, mga kapatid, ay hindi nananatili sa anyo ng binhi. Meron niyang ugat, mga kapatid, meron niyang dahon, meron tangkay, meron bunga. So, pwede nating sabihin, yung pong wayside, ito yung mga nakarinig ng salita pero hindi po nakaunawa, mga kapatid. Hindi kasi pinahalagahan. Balik tayo, mga kapatid. Chapter 13 ulit ng Matthew. Verse 5. Sabi dito, and some fell upon stony place where they had not much earth, and forthwith they sprung up because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. So, nandito na yung susi. Yung isa, nakarinig pero walang pangunawa. Yun dun sa stony place, pwede ko sabihin, ito yung mga merong stony faith, mga mababatong pananampalataya. Na ang sabi dun, mga kapatid, ay wala sila, mga kapatid, ng ano. Sabi dito ay wala daw silang ugat, mga kapatid. Kasi nga, dahil nga mababato, syempre yung ugat, kakapit yan, mga kapatid, talaga sa lupa. Kasi yun ang designation nun eh. Dahil yung nutrients, dun din siya kakapit, mga kapatid, dun sa lupa, dun niya rin kukunin yan pag naulanan, pagka naarawan, yung mga mineral na nandoon. Pero pag nasa mabatong puso, pwede natin sabihin, ano ba yung karakter niyan, pastor? Sabi dito, pag binaba mo naman sa Matthew 13, 20 to 21, in-explain niya yung parable. Sabi niya, at ang nanghasik sa batuhan ay yaong nakinig ng salita. Pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Yung una, narinig lang, tapos hindi pinahalagahan. Doon sa mabato, mga kapatid, ang sabi ay tinanggap daw at meron pang kagalakan. So meron tayong mga kasama, talagang kita mo, grabe yung joy, mga kapatid. Para minsan naiinggit ka, sana may ganyan din akong joy. Pero sabi dito, mga kapatid, gayon may, wala siyang ugat. Pwede ko sabihin, walang angkla sa ating Panginoon. Pero alam mo, mga kapatid, yung kagalakan, bukod sa kagalakan, kung meron kang angkla sa ating Panginoon, kahit may sirkumstansya, kahit mawala yung kagalakan, kahit nalulumbay ka, basta merong angkla, kaya mo pa rin umawit sa ating Panginoon. Kaya mo pa rin ibigay ang papuri sa Kanya. Kahit sabi mo, wala na yung joy, Lord, pero kaya kong ibigay ang papuri sa iyo, kaya ko pa rin itaas ang kamay ko, kaya ko pa rin umawit kahit lumuluha ako. Kaya ko pa rin magpasalamat sa kabila ng mga sirkumstansyang ipinahihintulot mo. Kasi merong angkla, Panginoon. Ang sabi dito, mga kapatid, amen, ba't kailangan ng ugat? Kasi merong mga sirkumstansyang darating. Nang sabi dito, yung ugat, sabi doon, ay gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal, pagdating ng kapighatian o pag-uusig, diba? Pastor, dami kong pag-uusig eh. Teka muna. Hallelujah, minsan yung iba, inuusig ako, pastor, dami sinasabi, di maganda sa akin. Baka mamaya masama ugali mo. Iba yung pag-uusig sa salita ng ating Panginoon at pag-uusig dahil masama ugali mo. Kasi merong iba sobre, pinapersecute ako, salamat sa Panginoon. Yung pala sama na ugali mo. Pero kung inuusig ka dahil nasa salita ka ng ating Panginoon, pagpalain ka ng ating Panginoon. Kasi sabi doon, mga kapatid, walang ugat, mga kapatid, at dumarating yung tribulation tsaka yung persecution, diba? Sa mananampalataya, aakusahan ka ng hindi mo naman ginawa, aakusahan ka ng mga bagay na wala ka namang kinalaman, ang ginusto mo lamang ay tumulong. Hallelujah, meron talagang gagawa niyan. Pinapahintulot yan, mga kapatid. Para saan? Para dun sa mananampalatayang merong ugat at magawa siyang maiuga ng ating Panginoon at maibaon ng malalim, mga kapatid, yung kanyang ugat. Diba? Pag sinisik tayo ng ating Panginoon, ginagawa ng Panginoon, pinababaon lang sa atin ng mas malalim yung ating ugat. Hindi tayo tinatanggal ng Diyos doon. Pinababaon lang sa atin. Ibaon mo ng malalim ang tuhod mo sa ating Panginoon. Pag may persecution, pag mayroong kahirapan, pagka mayroong mga pagkakataon na parang ang hirap-hirap talaga, pastor.
ibaon mo ng malalim yung ugat, mga kapatid. Sabi doon, because of the word, and by he is offended. Diba? Sabi nga scripture blessed is he that is not offended in me. Mapalad yung taong hindi makasumpong ng katitisuran sa akin. Ano bang pinaka-plain na word dyan, pastor? Mapalad yung tao na hindi makasumpong ng anumang disappointment sa akin, sa ating Panginoon. Pero in reality, pastor, may mga disappointments. Pero sabi ng prophet, but those disappointments are divine will happening for us. Yung mga disappointments, pinaintulot ng Panginoon yan, kalooban yan para sa atin, mga kapatid. At makikita mo, all things work together for good. Pag binaba mo ng 4 ulit, mga kapatid, ng Mark, sabi doon, and some fell on stony ground. Ito yung mga stony faith, where it had not much earth. Immediately it sprang up, because it had no depth of earth. And when the sun was up, it was scorched. Sabi doon ay sumikat daw yung araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Sana walang ganyang believer. Ang tagal mo na sa ating Panginoon, tuyo ka pa din. Pag umawit ka, pag nagpuri ka, tuyo pa din. Di ba? Huwag kang gumayo dun sa tungkod, mga kapatid, ni Aaron, na ito'y tuod, mga kapatid. Pero hindi na natiling tuod, kasi pinosisyon. Kaya mahal yung positioning Pinosisyon, mga kapatid, saan? Dun po sa Shekinah glory ng ating Panginoon. Nang sabi, tuyot man yung sanga, pinutol man mula sa isang puno, gaya ng isang mananampalataya na maari nawala yung kanyang Christian experience. Sabi ng prophet, you may lose your Christian experience. Pero kung merong something na nangyari sa iyo, na iangkla mo yung pananampalataya sa ating Panginoon ng minsan, hindi na mawawala yan. Amen. Yung Christian experience, minsan, ups and downs Hindi ka rin pwede bumasi dyan. Kailangan experience mo sa Word. Lagi kang babalik sa Word, mga kapatid. Hallelujah. Nang sabi doon, mga kapatid, stony ground sa 4 ay nangatuyo. Pero yung tungkod ni Aaron nung nilagay, hindi lamang pinanariwa, ang sabi doon, tumubo pa yung mga dahon, yung almond, di ba? Pagka isang believer, mga kapatid, na nangatuyo, kailangan bumalik sa presensya natin, Panginoon. Kasi babalik din, mga kapatid, mananariwa ka, magkakaroon ng dahon. Ano yung dahon? Ang dahon represents fellowship. Kaya napakahalaga ng fellowship, mga kapatid. Yan ang magpapanumbalik, mga kapatid, ng sigla mo sa ating Panginoon. Diba? Sabi niya sa 4, pag binaba niyo, mga kapatid, sa 16, Mark chapter 4:16, sabi, at gayon din naman ang mga nahasik sa batuhan na pagkarinig nila, pagdakay nagsitanggap ng may galak. Diba? Isa mainggit ka. At hindi nag-ugat dahil sa kanilang sarili. Diba? Minsan, may mga tao, sinisisi nila yung Christian experience nila dun sa kapwa nila mananampalataya. Ibig sabihin, matitisuring ka. Hindi mo dapat binabase yung pananampalataya mo sa kahit na sino man. Kung meron ka man nakita o ano man, magpatuloy ka kasi ikaw mismo may sarili kang pakikipag-deal sa ating Panginoon. Walang root dahil sa kanilang sarili. At sabi dito, kundi sa sandaling tumatagal, pagkakaroon ng kapighatian at mga pag-uusig, yung translation, affliction or persecution. Inulit lang ulit, pero isa, bukod sa tribulation, affliction. Pastor, nagbabanggaan ba yung 3 epistles? Hindi. Marahil ang ating Panginoong Kristo ay nangangaral ng mahaba at nakuha nila ilang portion, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun ay bangga-bangga po ito. Kaya nga, bubuin natin para makita natin yung buong sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Diba? Sabihin, alam mo kasi, haba-haba ng buhok mo, haba-haba ng palda mo, mukha losyang. Tapos kinalimutan na. Mabato ang pananampalataya. Yung puso, mga kapatid, ay mabato. Hindi mga kapatid na nanatili, na nagtitiis, mga kapatid, para dun sa pag-uusig ng salita. Luke 8, mga kapatid, chapter 6, inulit-ulit. And some fell on the rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. Moisture naman ang sinabi sa Luke 8. Ano yung moisture, pastor? Alam mo, yung halumigmig na tinatawag, mapuproduce yan, mga kapatid, sa tubig, sa araw, tas yung humidity, mga kapatid. Kaya nga, lagi ang isang mananampalataya, mga kapatid, nakaposisyon saan? Sa gawain. Kasi yung atmosphere ng gawain, mga kapatid, yun din ang mag-heal ng mga wounded spirit ng tao. Diba? May mga tao, mga kapatid, na sabi ko nga, lagi ko sinasabi dito, alam mo kasi nung nabasa ko yan, mga kapatid, mas nagkaroon na ako ng pangunawa, mga kapatid, na maayos sa tao.
Pag naunawaan mo yan, hindi ka na magiging critical sa tao. Kasi, kaya sila ganyan, kasi may dinaanan sila marahil nung bata sila na tinatawag complex. Sabi nga sa akin nung psychology, sabi ko, ma'am, pwede magtanong, kasi sabi nga psychologist siya. Paano ba nakikreate yung complex? Tapos napahinto siya. Sabi niya, ang hirap naman ang tanong mo. Kasi unang-una, bago magkaroon ng complex yan, simple muna. Yun yung term nila, medical term. Sabi niya, alam mo kung saan nagsisimula ang simple? Sa loob ng tahanan. Diba? Sabi ko, gano'n po ba ang percentage na yung complex ay nanggagaling sa labas? Sabi niya, napakalit ng tsansa. Pero yung simple na tinatawag, nanggagaling yan sa loob ng tahanan. Kaya merong preaching ako nakita na minsan, how would you know? Paano mo malalaman kung ang anak mo merong wounded spirit? Kasi minsan mga kapatid, kahit gano'ng kalalim ang pagtuturo natin sa mensahe, kahit gano'ng kalalim ang preaching natin, gano'ng kaganda, pag yung tao may wounded spirit, minsan hindi rin nila lubos na matatanggap ang salita. Kasi hindi nahil yung place na yun. Doon pumapasok din ang gampani ng ng pastor. At kailangan mag-open mga kapatid ng tao. At marami akong nakausap din mga kapatid through counseling na meron talaga silang dinaanan kaya sila ganun. Di ba kaya nga may kita mo, okay naman siya, mapabuk, nag-aawit, pero parang may mga mood swings siya. May mga ugali siyang umuusbong na hindi maganda. Ibig sabihin, meron siyang complex na kailangan mahil yun. Di ba sabi ko nga may kwento yung anak natawag dito parang pinagsilosan niya yung tatay, yung ministry. Yung bata, lagi siyang nagpapapansin sa magulang niya, gumagawa ng trouble at lahat kasi gusto niya makuha yung atensyon ng magulang niya. Sabi nung pastor, ano bang nangyari sa iyo? Kung kailan ka tumanda, saka ka naging ganyan. Sabi, alam mo kasi parang naramdaman ko hindi mo ako pinahalagahan kasi nung 9 years old ako, yung birthday ko, wala ka eh. Nung dati naman, lagi kang nandun, pero nung 9 years old ako, wala ka nung birthday ko. 9 years ago yun. Pero dala-dala ng bata kasi may complex. Mga kapatid, at kailangan mahil yun. Saan? Through preaching, sa gawain, counseling mga kapatid, para maipag-pray yung tao. Kahit lahat mga kapatid ng tao, may mga complex Nagsimula yan sa tahanan. Kasi syempre, iba yung way ng pagpapalaki dun sa mga magulang mo. Minsan, pwedeng ma-adapt nila. Diba? For example, battered child siya. Lumaki siya. Kahit kailan, hindi ko papaluin yung anak ko kahit anong mangyari. Pero nakita mo sarili mo, nung nandun ka na, pinapalo mo yung anak mo. Kasi meron kang unhealed na wounded spirit. Hindi mo gustong gawin, pero nagagawa mo kasi meron kang wounded spirit. Diba? Hindi natin ginusto. At hindi natin nature ang magkamali. Ayaw natin yun Pero ang flesh na to ang nagbubunsod para magkamali tayo. At yung mga experiences. So, kailangan ng moisture. Pag binaba mo pa ulit sa 13, Luke 8:13, sabi niya, at sa mga batuhan niya o mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita at nang ito'y walang ugat, nang sila'y sandaling panahong magsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsihiwalay. Ano yung tukso dyan, mga kapatid? Temptation, trials, halos na-interchange yan, mga kapatid, sa Biblia. Ibig sabihin ng trials, mga kapatid, or temptation, ay mga bagay, mga kapatid, outside, na nagbigay ng influence sa'yo. Diba, kayo nakakaalam niyo kung ano yung mga temptation, mga kapatid, na alam niyo kung saan kayo mahina. Sabi ng prophet, kung saan kayo mahina, kasi, sabi niya, Satan has got one punch sa'yo. And you have to keep it covered lagi. May right daw siya doon, sabi ng prophet, para may lumapit sa kanya na batang mag-asawa, ministro, tsaka bae. Merong sakit na pagiging nerbyosa. Yung dalawang mag-asawa. Sabi ng prophet, alam mo, si Satanas, meron siyang isang suntok sa'yo. He has the right, that one punch. At nasa sa'yo yun kung arthritis ba yan o ano pa man, o pwede nating sabihin mga kapatid, kung ano man yung mga thorn in the flesh na meron tayo. Yun ang ibig sabihin ng prophet dun. Pero sabi niya, that's the spot that you have to keep covered. Saan? Covered saan, pastor? With prayers. Kasi dun siya, yung mahinang bahagi. Ibig sabihin, saan ka nakakita na boksingero, susuntukin ka kung saan ka malakas. Siyempre, susuntukin ka yan, so mahina ka mga kapatid. So you have to keep it covered. Alam na natin yan mga kapatid sa buhay natin kung saan tayo mahina. At kailangan yun yung ipanalangin natin yung bahagi na yun mga kapatid. Matthew 13 muli mga kapatid, malapit na ako magtapos. Amen. Chapter 13 verse 7, balik tayo ulit. Sabi, some fell among thorns and the thorns sprung up and choked them. Ang sabi doon ay
yung iba naman daw mga kapatid ay dun sa dawagan. So ito yung mga tinatawag na thorn faith, mga kapatid. Nang sabi doon ay nagsilaki daw sa dawag at ininis ang mga yaon. Pag binaba mo sa 22, ang sabi, ang nanghasik sa dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit ukol sa sanlibutan at daya ng kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yao'y nagiging walang bunga. So yung una, hindi nakakaunawa. Yung pangalawa, walang ugat. Yung pangatlo, mga kapatid, wala pong bunga. Diba? Nang sabi dun, mga kapatid, ay dahil daw dun, mga kapatid, sa cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he become unfruitful. Sabi nga sa karamdaman na trials, pwede kang makalagpas dyan. Persecution, pwede kang makalagpas dyan, talaga. Pero kakaunti lang ang nakakalagpas, mga kapatid, sa trials ng blessing. Ano ibig sabihin, pastor? Pagka nag-prosper ka, minsan di ba inisip natin, ang Panginoon nilaan niya i-bless talaga tayo. Pero pagka ang blessing, mga kapatid, na tinuturing mong blessing ay naglalayo sa iyo sa ating Panginoon, then it is not blessing anymore. It is a curse, mga kapatid. O marahil pwedeng blessing nga ng Panginoon yan na mismanage mo lang. Pagka meron tayong bagay na mismanage, mga kapatid, nagiging curse sa atin yan. Di ba? Pwedeng kunin ng Panginoon sa atin yan, bawiin Kaya nga pagka ang Panginoon, mga kapatid, hinihiling natin, Lord, bless mo ko, Panginoon. Mamaya, hindi pa binibigay ng Lord kasi wala ka pang tamang wisdom. Kasi pag wala kang wisdom, mga kapatid, magkakamali ka ng mga decisions mo. Kaya nga ang Panginoon, bago ibigay ang blessing, ang anong inaayos, mga kapatid? Character, mga kapatid. Kasi pag wala tayong character, mga kapatid, anong sabi ng message? We are not fit to rule. Kaya kailangan, mga kapatid, pag humiling tayo sa ating Panginoon, hindi binigay ng Panginoon, wag tayong magdadamdam. Kasi piniprepare tayo ng Panginoon bago niya ibigay yung blessing. Kasi mayroon terms ang ating Panginoon, hindi sa atin Huwag mong alisin sa puso mo na i-bless ka ng Lord. I-bless ka talaga ng Lord. Pero you must first follow His word. Yung kanyang terms. Diba? Sabihin mo, Lord, punta ako sa gantong daan, i-bless mo ako. Hindi mo na kailangan hilingin sa ating Panginoon yun. Manatili ka sa kanyang kalooban, i-bless ka niya kasi nasa kalooban ka niya. Nasa daan ka niya, mga kapatid. Hindi mo na kailangan hilingin sa ating Panginoon kusa niyang ibibigay kasi nananatili ka sa kalooban niya. Sabi niya pa sa Mark chapter 4 verse 7, inulit-uli na nahulog dun sa mga tinik at nagsilago itong mga tinik, mga kapatid, at yung ininis, mga kapatid, yung pong binhi at ito'y hindi namunga. Pagbaba ng 18, Mark 4:18, sabi niya, yung nahasik daw ay nakarinig din naman ng salita, kaya lang nung dumating, mga kapatid, yung pagsusumakit ukol sa sanlibutan at ang mga daya ng kayamanan, kasi hindi lahat ng kayamanan, mga kapatid, totoo minsan daya yung iba dyan, mga kapatid. And the lust of other things entering in. Ano yung lust of other things? Tatlo yan. Lust of lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Tatlong bagay yan, mga kapatid. Choke the word and it become unfruitful. Pag tinignan mo naman sa 8, mga kapatid, sabi niya ay maganda yung pagkakasabi dun sa 8:14 ng Luke. Sabi niya, and which fell among thorns are they which, when they have heard, and go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Ano yung perfection, pastor? Hindi ka nagkakasala. Hindi. Ang ibig sabihin ng perfection is maturity. Diba? Ang sabi dyan ay hindi na nagbubunga ng kasakdalan. Kasi bukod dun sa bunga na ninanais ng Diyos na makita sa atin na manggagaling dun sa salita, yung pinakabunga ng isang mananampalataya sa ating Panginoon, yung pong maturity na tinatawag. Diba na minsan naghanap ang ating Panginoon ng bunga dun sa puno ng igos? Alam mo, pastor, di naman marapat dapat humingi si Lord nun kasi hindi pa naman panahon. Alam mo, out of season or in season, mga kapatid, dapat may masumpungan ng ating Panginoon sa atin. Hindi natin pwede sabihin, kasi wala pa naman, di pa naman babalik ang Panginoon, kaya okay lang. Pero hindi, mga kapatid. Kailangan, pagka bumaling ang Panginoon sa atin, may makita siya. Hindi naman niya hinihingi, napakalaking bunga Diba? Yung mabago lang yung kaisipan mo, mawala yung hindi pagsampalataya dyan. Isang ebidensya na yun, mga kapatid, na ikaw ay patungo na, mga kapatid, doon sa tinatawag ng bunga ng kasakdalan.
13. Ulit ng Matthew, last na po ito. Matthew chapter 13 verse 8, sabi niya, but other fell into good ground. Amen. At pwede ko sabihin mga kapatid, pagka good ground, yan talaga yung mga itinalaga mga kapatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kasi pinili talaga ng ating Panginoon yan. Kasi alam niya, yung kanya mga binhi, pag nilagay dun sa good ground, talagang ipoproduce niyan ang uri ng binhi na meron siya at yung layo ng pagkakasugo sa kanya, magagampanan niya. Sabi dyan, and fell into the good ground and brought forth fruit. Sabi doon, and some 100-fold, and some 60-fold, and some 30-fold. So, hindi lahat pare-pareho ng bunga, pero ang mahalaga, nagbunga. Amen. Hindi lahat na, sabihin natin, ako mas magaling ako sa iyo kasi 30 yung akin, sa iyo 20 lang. Hindi. Ang mahalaga, nagbunga sa ating Panginoon. Amen. Diba? Hindi mahalaga yung dami. Minsan, doon tayo nadidisip, doon sa dami. Kahit nga sa ministry, iniisip natin, alam mo, siguro totoong binless yung ministry kasi ang dami nila. Eh sabi ng scripture, fear not my little flock. Hindi sign ng maraming miyembro sa isang iglesia para sabihin na nandoon ang inspirasyon sa kanila. Sabi ng prophet, maliit man o malaki, ang totoong inspirasyon ay ang pagganap sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi iniisip natin, nagko-compare tayo. Pag yung ministry namin, ang liit lang, konti lang kami, samantalang yung iba, ang dami. Sabi nga nung kahit 5 kaluluwa lang nasa loob ng ministry. Hindi yan magpapaliit sa'yo. Sabi, it doesn't make you a little. It will make you a brother. Amen. Diba? Kasi minsan may mga nadidiscourage na pastor. Pastor, 5 lang yung kaluluwa na meron sa akin. Sabi ng prophet, kahit 5 lang, it doesn't make you a little. It makes you a brother. Amen. Mahalaga, nasumpungan kang tapat dun sa hinahawakan mo. Yung nasumpungan tapat sa kaunti at nasumpungan tapat sa malaki, pareho lang yun eh. Kasi yung binigay na gampanin sa iyo ay ayon mga kapatid dun sa kakayahan mo. Diba? Anhin mo naman yung marami kung puro kambing. Diba? Mas mabuti na mga kapatid na tayo dito nagkakakilanlan talaga tayo. Diba? Hindi sa dami mga kapatid. Pagdating dun sa 13, pag binaba mo yung Matthew 13:23, in-explain, sabi, yun daw binhi mga kapatid na nailagay daw dun sa mabuting lupa ay nakaririnig, yun kasi yung common ground ng lahat eh. Diba? Pero sabi doon, may common ground, hear it, pero understand it. Amen. Kasi yung una, hindi nakakaunawa eh. Pangalawa, which is also beareth fruit. Kasi yung isa, hindi rin nagbubunga. And bring it forth, some 100 and some 60 and some 30. Diba? May bunga, mga kapatid. Pag nilagay mo naman sa Mark 4, mga kapatid, chapter 4, verse 8, at ang iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga at nagsitaas at nagsilago. Diba? Sprang up and increased and brought forth some 30, some 60, and some 100. He hath an ear to hear, let him hear. Amen. Pag binaba mo dun sa 20, sabi dito, at yaoy nahasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita, tinatanggap ito. Bukod sa, kasi syempre, hindi mo rin yan lubos sa maunawaan kung talagang, pag hindi mo kasi tinanggap huli, hindi mo maunawaan. Pero pag tinanggap mo yan huli mga kapatid, talagang maunawaan mo. And bring it forth, a fruit, 30-fold, and some 60 and some 100. Pagdating ng 8, Luke 8, chapter 8, chapter 8, verse 8, sabi dito, at ang iba'y nangahulog sa mabuting lupa, tumubo, amen, nangagbunga ng tig-100, pagkasabi niya sa mga bagay na ito ay siya'y sumigaw, ang may pakinig ay ipakinig, ay makinig. Diba? He that and hear. Kasi lahat mga kapatid may pakinig, pero ang ibig sabihin ng ating Panginoon, yung merong pakinig, ikiling at tanggapin kung ano ang ipinangangaral ng salita. At sa mabuting lupa, ano sabi? Ano daw din yung uri ng lupa? Good ground, which an honest and good heart. Honest and good heart. Mga kapatid, you be honest mga kapatid sa sarili mo, sa kapatid mo, at sa ating Panginoon. Amen. Kasi pag naging honest ka mga kapatid, ibig sabihin, tama ang fellowship mo sa ating Panginoon. Yes. Kasi imposible na tama ang fellowship mo sa ating Panginoon tapos dishonest ka sa tao. Yes. You must be honest. Yes. Alam mo, yung pagiging honest, minsan, mga kapatid, hindi popular. Kasi gusto nung iba, nagko-compromise, bula-bulahan, pero you must be honest, mga kapatid.
sa lahat, mga kapatid. Kasi yung pagiging honest, mga kapatid, yan ang magbibigay sa iyo, mga kapatid, sa success. Pagiging honest, mga kapatid, pagiging totoo. Lalo na kung alam natin sarili natin, may mga pagkukulang tayo, pagkakamalit lahat. You be honest to yourself, sa ating Panginoon, mga kapatid, mas lalo ka i-bless ng ating Panginoon. Kasi ang pagiging honest, humble din yan, mga kapatid eh. Diba? Pag honest ka, diba, sabi mo, ito kasi mga pagkukulang ko, Brad, talaga. Alam mo, pag-pray mo ko. Diba? It's another thing, mga kapatid, na humingi ka ng panalangin sa kapatid. Pagka-honest ka, ibig sabihin, mga kapatid, talagang kumikilos din ang Panginoon sa'yo. Diba? Kasi yung puso mo nililinis, dapat maging good ground. So, merong 4. Sabi dun, wayside faith, rock faith, thorn faith, pero merong good ground faith, mga kapatid. Ito yung dapat meron tayo. Sabi dun, honest and good heart, having the word and kept it. Hindi lamang basta sabi mo meron kang salita, mga kapatid, na narinig, pero sabi dun ay iniingatan. Diba, sabi ni David, ang salita mo, Panginoon, ay nilagay ko sa aking puso, iniingatan ko upang hindi ako magkasala. Sabi niya, na iniingatan ng salita pagkarinig at nangagbubunga na may pagtitiis. Amen. Bakit may pagtitiis, Pastor? Sabi ni James, faith worketh, yung tawag doon, trials, mga kapatid, ay pinahintulot ng Panginoon. At let patience have her perfect work, yung sakdal na gawa, nang sa ganun ay hindi ka magkulang at umabot ka, mga kapatid, sa kasakdalan. So yung word, mga kapatid, lagi nating hilingin sa ating Panginoon na i-place niya yan, mga kapatid, sa ating mga puso na converted din, mga kapatid. Diba? Ang Panginoon, mga kapatid, siya lang ang kayang magpalambot, mga kapatid, ng puso ng tao. Diba? Kayang bumago sa puso ng tao. Marahil merong mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin, Pastor, struggle pa rin ako sa mga bagay na ito. That's the very sign you're honest, mga kapatid. And when you are honest, mga kapatid, mas madali ka, mga kapatid, na matulungan ng ating Panginoon. Kasi kapag dinideny mo, siguro baka nasa stage ka ng denial, mga kapatid. Diba? Pero, you be honest. Lord, ito talaga yung, di ko pa mag-give up to Lord eh. Tulungan mo ako, Panginoon. At ang Panginoon ang kikilos sa atin. Amen. At yung seed, mga kapatid, sabi ko nga, tayo nakakaalam kung anong disposition ng heart natin, kung anong disposition ng ating pananampalataya, kung ang ating pananampalataya, uri ng ating puso ay wayside ba, or rocky, or thorny, or good ground, mga kapatid. Pero I believe, mga kapatid, pagka tayo ay itinalaga dun sa buhay na walang hanggan, yung seed na pinlace dyan, mga kapatid, before the foundation of the world, yan ang nagpapatotoo, mga kapatid, na talagang good ground yan. Kasi hindi lamang puso yan eh. Tumutukoy din yan dun sa tao mismo, mga kapatid, na tumanggap ng salita ng ating Panginoon. Sabi ng prophet, as you receive the word, merong quote, mga kapatid, as you receive the word, you become the word. So kung gusto mong maging salita, kung gusto mong mamalas ang salita, tanggapin mo ang salita. Nang sabi, if you receive the word, you become the word. Basa grammar, you become that word. Ikaw ay magiging salita. Kasi unang-una, yung ating tinanggap, yun ang siyang mamamalas sa atin. Diba? Hindi rin kailangan mag-struggle at lahat. Merong mga battles, merong mga disappointments. Kailangan nating daanan, but you must persevere, mga kapatid. Diba? Hanggang sa dulo, mga kapatid, hanggang saan? Pagpapalit ng katawan. Meron tayong mga gustong makita someday. Matapos ang ating buhay na to. Maging inspirasyon sila, mga kapatid. Na kung di rin tayo magsumigasig sa ating Panginoon, paano natin sila makikita? Diba? Sabi nga ng isang preacher, dalawa lang yan eh. Either good night or goodbye. At gusto natin good night, mga kapatid. Para makita natin, mga kapatid, yung mga taong nauna sa atin. Kasi yung mga susundo sa atin eh. Yun yung mga kakatok sa mga pinto natin eh. Tara na. Ito na yung body change na pinipreach ko. At doon magmamanifest, mga kapatid, yung pong pangako ng ating Panginoon sa atin. Bakit? Good ground eh. Mga kapatid. Hallelujah. Siguro dito ko na lamang puputulin, mga kapatid, ang mensahe ko na ito sa umagang ito. Paumanhin sa pagtatagal. Paumanhin po. Paumanhin, mga kapatid. Tayo po'y tatayo. Salamat sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos pa ang patuloy na maghimay ng mga salita sa inyong mga puso, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Awitin natin yung awit na wala kang katulad. Awitin ko man
lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan na kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man minsan pa, awitin ko man. Yes, Lord, sing in the Spirit. Yes, Lord. Di kayang ilarawan ang kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad, wala kang katulad. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Kay buti-buti mo ang iyong help us, O God, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Thank you, Lord. Ang iyong kaway magpawalang kay buti-buti mo minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway magpasawalang hanggang pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon,
ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri minsan pa, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa uling pagkakataon, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thank you, Lord. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay yuyuko at manalangin sa ating Panginoon. Jesus. Most gracious Heavenly Father, Lord, we thank Thee, Lord, this afternoon. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, na pinagkaloob sa amin. Sa simpleng pagbabahagi na ito, Panginoon, muling balikan namin, Panginoon, ng mga simpleng pangangaral, Lord. Basic, Lord. But, Lord, nandun lagi ang buhay, Panginoon, sa mga maliliit na binhing ito, O Diyos. Nagbibigay sa amin, Panginoon, upang kami, Lord, ay magkaroon ng pag-inventaryo, Lord, sa aming buhay. Tunay na mailapat namin, Lord, ang aming pong Christian experience, Lord, sa iyong mga salita. Nang sa ganun, Panginoon, kung meron man kaming kaisipan, Lord, na hindi po narapat at labas sa iyong mga salita, ay maituwid kami, Lord. Matulungan kami, Lord, sa aming lakad. Maging malinaw sa amin, Panginoon, kung paano namin, O Diyos, pahalagahan ang iyong mga salita, ang iyong gawain, ang aming buhay sa iyo, O Diyos. Pagkat, Lord, kami, Panginoon, ay nagnanais, Lord, na magkaroon, Lord, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Ama. Bigyan mo kami, Lord, ng karunungan, O Diyos. Pagkaloob mo sa amin, Lord, ang inside teacher, na hindi kinakailangan, Panginoon, na ang pastor ay manatili, Lord, sa kanyang tupa 24/7, Lord. Kundi, Lord, ang inside teacher na yan, Lord, ang iyong Espiritu Santo, ang siyang magturo, Lord, sa amin ng mga bagay, Lord, patungkol sa iyong mga salita. Hindi lamang magturo, Panginoon, kundi ito'y diligan, Panginoon, ng iyong Espiritu. Pagkat sabi ng Scripture, Lord, kami ay umiinom lamang sa isang Espiritu, Lord. At ikaw, Lord, ang siyang magpainom, Panginoon, sa aming pong puso, Lord, sa aming, ang binhing salitang, Lord, na aming natanggap. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na lumakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At kung kami man, Panginoon, ay nahihirapan, kung meron man kami, O Diyos, ng mga pagkukulang, Lord, sa aming buhay, patawarin mo kami, Lord. Linisan mo kami, Lord, sa iyong mga salita. Pugasan mo kami, Lord, sa iyong mga salita, Lord. Nang sa ganun ay maalis, Panginoon, ang anumang bagay, O Diyos, na nagiging hadlang upang ang salita, Panginoon, ay makapanagana, Panginoon, sa amin. Huwag mo hayaan, Lord, na kami, Lord, ay hindi makaunawa. Huwag mo hayaan di kami magkaroon ng ugat at bunga, kundi kami, O Diyos, ay magkaroon, Panginoon, ng puso na timtiman, tapat sa iyo, Panginoon. Tamang moisture ng lupa, Panginoon. Humble heart, Lord. Natanggapin lamang, Panginoon, ang iyong mga salita. Pagkat yan ang tanging paraan, Lord, upang mamalas, Lord, ang iyong kapangyarihan sa amin. Ang tanggapin, Panginoon, ang nahayag na salita, Panginoon, sa amin. We pray, Lord, na wag mo lampasan ang sino man, Lord, sa tanghaling ito, Panginoon, ng mga anak mo, na humihingi, Lord, ng pangungusap mo, ng gabay mo,
ng pagtugon, Panginoon, sa kanilang panalangin. Huwag mo silang pabayaan. Bigyan mo ng kapahingahan, Lord, ang mga napapagod sa kanilang puso't isip. Provide mo, Lord, ang mga pangangailangan, lalo na sa bahagi, O Diyos, na spiritual, sa bahaging pinansyal, Panginoon, sa mga pangangailangan ng iyong mga na ikaw pa rin ang Yahweh Jireh, ikaw pa rin ang Jehovah Jireh, tagapag-provide, Panginoon, sa amin. Kaya naniniwala kami na kung aming ipoposisyon lamang, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming puso, pusong timtiman, tapat, matabang pananampalataya, Lord, magbubunsod ito, Panginoon, ng resulta po sa amin. Kaya we pray, Lord, tulungan mo kami, bigyan mo kami lagi, Lord, ng inspirasyon, kagalakan, at patuloy mong pagalakin, Lord, ang puso ng mga nalulumbay. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makakaabot po ng mga bahaging ito, Ama. Kung merong humihingi, Lord, ng panalangin sa iyo, Panginoon, kagalingan sa anumang karamdaman, Lord, alam ko, Panginoon, na napatunayan mo ng iyong sarili minsan pa sa amin. Kaya, O Diyos, lubos kami sumasampalataya na anuman ang aming hilingin, Panginoon, sa iyong pangalan, na ipagkakaloob mo rin, Panginoon, sa amin. Pagkat subok na, Lord, ang mga promisa mo, Lord, pinatunayan mo na yan sa amin, Panginoon, na sa simple, Lord, na salita, Lord, ay nagbubunsod dito, Panginoon, ng resulta, Lord, sa iyong mga anak. We pray, mga humihiling din, Panginoon, sa mga pangangailangang natural, Lord, ay huwag mo rin po lampasan ng sinuman. I-bless mo, Lord, ang bawat isa, mga anak mo, Lord, sa dakong ito. Kung merong humihingi, Lord, ng paglilinaw sa iyo, Lord, sa pagkatawag at sa lahat, Panginoon, ikaw, Lord, ang mag-vindicate, Panginoon. Tulungan mo sila, huwag mong pabayaan ng sinuman, O Diyos. Lalo na, Panginoon, aming mga kapatid, Lord, sa dakong ito, Visito family, Lord, patuloy mo silang ingatan. Bless mo sila, Lord, spiritual and naturally. Comfort them, Lord. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. At patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. At patuloy na lumago, Panginoon, ng mga bagay na iniwan sa kanila, Lord, ni Pastor Mon. Pagkat ito, Panginoon, ng layon mo, O Diyos, ng bawat lingkod mo ay mag-iwan ng isang bagay upang magsilbing inspirasyon, Panginoon, sa pagbabalik mo. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, maging mga kapatiran sa amin, Malbas, Dahes, De La Cruz, lahat-lahat po, Lofranco, Lord. Huwag mo rin pabayaan, Panginoon, ng iyong mga anak. Patuloy mo silang samahan, ilagay mo sila sa iyong kalooban, ilayo mo ang gawa ng kaaway sa kanilang buhay, at bigyan mo ng kapangyarihan, Lord, ang mga binhing anak mo, O Diyos, upang magpanagumpay, Panginoon, sa mga bagay ng sanlibutan at tukso, Panginoon, ng sanlibutan. Lord, maraming salamat. Patuloy mong himayin, Lord, ang mga salita na ito, Panginoon, sa aming puso. Patuloy mo kami bigyan ng inspirasyon, kagalakan, Panginoon, at maging kapayapaan sa aming puso. Sabi mo, Lord, kung ang aming pag-iisip ay mananatili sa iyo, Lord, ay iingatan mo kami, Panginoon, sa sakdal na kapayapaan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na ito. Bless everyone, Lord. At gayon din, sa pansamantala namin paghiwalay, nawa, taglay, Lord, ng bawat isang kapayapaan, pag-ibig, biyaya at pag-asa, Panginoon, na nanggagaling po sa iyo. Muli, Lord, purihin ka. Ikaw ang mataas at maparangalan, Panginoon, sa buong service po na ito. Muli, Lord, sa'yo namin binabalikan lahat ng papurit na sa salamat. Sa'yo pong dakil at matamis sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. At tapos na po ang ating service. Malaya na tayo magkamayan habang tayo mawit na masayang awit sa ating Panginoon.